Ding-dong, tunog ng doorbell na gumising sa ating bida sa mahimbing nitong pagtulog. Dito na nga ito napilitang bumaba mula sa kanyang kwarto para puntahan ang kung sino mang nagdo-doorbell sa pinto, at dito na nga lubos na gulat nang makita ang isang babae na naghahanap ng trabaho at kung pwede raw kuning servant ng ating bida. Bagamat naguguluhan ay pinatuloy naman ito ng ating bida sa kanyang bahay, sabay nagsorry sa kalat at wala raw kasi ang kanyang mga magulang, habang sa isip-isip ay napapaisip kung nandito raw ba ang dalaga para ibudol siya o kaya naman ay baka scammer daw. Agad bamanat na nga ng tanong ang binata sa kung ano ang specialty ng dalaga bilang isang servant. Walang patumpik-tumpik na sumagot naman ito na forte niya raw ang assassination, ngunit sa masasamang tao lamang daw na may kasalanan sa master niya dati, na siya raw nag-refer sa kanya sa lugar na ito. Nataranta naman ang ating bida at tinanong kung nagbibiro lang daw ba ang dalaga, na siya nang ang poker face lamang ang sagot sa kanya na lubos niyang kinabahala. Ano ba ibig mong sabihin na na-refer ka ng master mo dito? May koneksyon ba sila sa pamilya namin? Tanong na nga ng ating bida sa kakaibang dalaga. Ayon sa dalaga ay apo raw siya ng babaeng tambay na dating tropa ng pangalawang anak ng pinsan ng asawa ng anak ng kanyang master. Di pa man tapos magsalita ang dalaga ay bigla itong binara ng binata at sinabing kalokohan ito, sabay muling nataranta at mukhang nagalit daw ang dalaga sa kanya sa pagbara niya rito. Kaya napa-change topic at ano raw specialty nito pagdating sa assassination. Dito na nga ibinida ng dalaga ang kakayahan nito sa kutsilyo, at bagamat di niya naman daw ito madalas gawin ay ito lamang ang nakikita niyang paraan para maipakita ang kanyang kakayahan, na lubos kinagulat at kinabahala ng binata, na kalaunan ay prenangka na ang dalaga at di nga raw niya kailangan ng assassin, lalong-lalo na at di raw siya pamilyar sa sinasabing master nitong dalaga. Kaya sa kasamaang palad ay di nga raw niya ito kukunin bilang servant. Kinalungkot na nga ito ng babae sabay nagsorry sa abalang nagawa nito sa binata, at kalaunay nagpaalam na nga sa ating bida. Napasusmerisip na nga lang ang binata sa mga nangyari habang malungkot namang nagmoment ang dalaga at saan na raw siya pupunta ngayon. Di pa man nakakalayo si ate ay bigla na lamang itong nakarinig ng sigaw mula sa malayo, ang ating bida na sinundan siya at naiwan na raw nito ang jingle bell niya. Dito na nga nawala ng 5 segundo ang itlog ng binata nang magulat sa paglutang ng isang truck mula sa isang kanto. Ngunit bago pa man ito mabunggo ni Truckon ay to the rescue naman ang dalaga sa kanya na dali-dali siyang niligtas sa kapahamakan. Malutong na pakyo na nga ang natanggap ng binata mula sa driver ng truck habang malambing na boses naman ang hatid ng dalaga at kung okay lang daw ba ang ating bida. Agad nagpasalamat naman ang ating bida habang di naman maipaliwanag ng dalaga ang kanyang nadarama, at first time niya raw sumagip ng buhay ng iba at grabe raw ang tibok ng kanyang puso. Ito nga pala yung jingle bell mo, ika na nga ng ating bida, Shell Emmett. Ika naman ni Ate Maid sabay nagpaalam na, ngunit bago pa man ito makaalis ay lakas loob itong pinigilan ng ating bida, at naghahanap daw siya ng tao na makakatulong sa kanya sa paglilinis. Balik sa bahay ng ating bida ay di na naman nga nito kinakaya ang mga paganap ni Ate Maid, kung saan puro kutsilyo ang laman ng malita, at may pa-history lesson na nga tungkol sa mga kutsilyo. Kalaunan ay subok pinigilan na nga ito ng binata at nalilihis na raw sila sa usapan nilang paglilinis. Natigilan naman ang dalaga at sinabing basta usapang paglilinis daw ay garantisadong malinis siya magtrabaho. Napasusmerisip na nga lang ang ating bida at ibang paglilinis daw ang tinutukoy niya, sabay turo sa tambak ng basura sa kanyang bahay, at ito raw ang ibig niyang sabihin. Sa madaling salita ay kailangan niya raw ng isang housekeeper. Natigilan naman ang dalaga at mukhang walang alam sa gawaing bahay, sabay tanong na kung magagawa niya raw ba ito ay kukunin na siya ng ating bida. Di pa man nagtatagal ay nagulantang na lamang ang binata nang makita na di man lang nagtagal sa kamay ng dalaga ang ibinigay niyang panglinis dito, na todo sorry na nga sa ating bida at babawi raw siya. Sa kasamaang palad ay pinaglihirin talaga sa mali-mali itong dalaga at muntikan na namang mad ulash, na lubos pinag-alala ng binata at kung talagang clumsy daw ba talaga itong dalaga. Moment na nga lang si ate mo at kung dahil daw ba dito ay di na siya kukunin ng ating bida. Tinawanan nga lang ito ng binata sabay bigay ng towel sa dalaga. At di pa naman daw huli para matuto ang dalaga, at kung gusto nga raw nito ay tulong na lamang sila sa paglilinis. Kalaunan ay matagumpay na ngang nalinis ng dalawa ang buong bahay, at salamat nga raw sa tulong nitong dalaga. Dito na nga nakaramdam ng gutom ang ating bida kaya tinanong ang dalaga kung marunong daw ba itong magluto. Ano pa nga ba at mukhang ulats din ito sa pagluluto, kaya naman sinabihan na lamang ito ng binata na maligo na muna at siya na raw bahala sa menu nila ngayong gabi. Ayon nga at naligo na muna ang dalaga habang napamuni-muni naman ang ating bida, si Hitoyoshi Yokoya, isang sophomore high school student na nagkataong nasa summer vacation nang wala ang kanyang mga magulang. Kilig-kilig na nga si kuya mo at di pa rin makapaniwala na may isang dalagang bigla na lamang lumutang sa bahay nila, at di malaman ang gagawin dahil baka lumabas daw ng CR ang dalaga nang nakatupis lamang.
Sa kasamaang palad ay todo nakadamit na ito ng makalabas na lubos pinanghinayangan ng ating bida, kaya ayon Ram-ekto na lamang sila sa kusina at tutulong daw ang dalaga sa pagprepara ng pagkain. Basic chinapchap na nga nito ang repolyo habang ibinida naman ng binata ang tangkatsu na siya nilang ulam. Nagtaka naman ang dalaga pagkat di ito pamilyar na pagkain sa kanya, at ayon pa nga rito ay walang masyadong interes sa mga pagkain pagkat para raw sa kanya ay pare-parehas lang naman daw ang mga ito na lamang tiyan lamang. Abat na pag-iiwanan ka na kung ganun, ibahin mo itong tangkatsu, sigurado yanig ang mundo mo. Pagbibida na nga ng ating bida sa pagkain kanyang dala with matching kwento pa sa history ng pinagbilhan niya nito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay pinagtaka na nga ng binata kung ano ang pangalan ng dalaga. Ayon dito ay wala raw siyang pangalan at hinahayaan niya lamang daw ang employer niya na tawagin siya sa kung anuman, at bahala na nga raw ang binata kung ano ang nais nitong tawag sa kanya. O siya Miss Servant na nga lang din muna tawag ko sa'yo, ika na nga lang ng ating bida at di raw siya magaling sa mga pangalan-pangalan na yan, habang sa isip-isip naman ng dalaga ay nahihiwagaan, dahil dati ay wala naman daw siyang pakialam sa pangalan-pangalan na yan pero iba raw pakiramdam niya ngayon. Kalaunan ay kumain na nga ang dalawa, habang itong dalaga ay napapamuni-muni at as usual daw di niya matanto kung masarap daw ba ang pagkain o hindi. Gayunpaman, kumpara sa malamig niyang nakaraan, ay may init siyang nadarama. Mula sa pagligo, sa pagkain, pati na rin daw sa kaharap niyang tao. Siya nga pala hinanda ko na rin kwarto mo sa taas, tas kung may kailangan ka pa, timbrehan mo lamang ako, ika na nga ng ating bida sa dalaga. Di na nga kinakaya ni ate ang kabaitan ng binata at napahawak na sa kanyang dibdib at bago sa kanya lahat ng kanyang nararamdaman, hanggang sa mapansin na nga ng binata na walang sos ang kinakaing tangkatsu ng dalaga. Dito na nga ibinida ni Hitoyoshi ang tangkatsu sauce na dapat inihahalo raw ng dalaga sa tangkatsu. Siyang tunay nga ay sinunod naman ito ng dalaga, at nang tikman na nga nito ay nang inigpuson pati bahay bata at di makapaniwala na ganito ito kasarap. Kalaunan ay nagising na lamang mula sa isang malungkot na panaginip si Hitoyoshi, sabay nakaramdam ng gutom kaya bumaba na muna sa kanilang kusina. Dito na nga ito nakarinig ng tunog mula sa kusina kaya nabahala at baka may gawing masama ang asasin na dalaga. Sa gulat niya ay dito na nga niya naabutan ng dalaga, na pinapapak ang bote ng tangkatsu sauce. Huli pero di kulong na nga si ate mo na lubos ang pagkataranta at nagsorry sa binata, ngunit okay lang daw ika naman ng ating bida dahil maging siya raw ay nagutom din. Todo rason pa nga ang dalaga na naisip niya lang naman daw kasi nawala raw kasiguraduhan ang kinabukasan at baka last day niya na raw ito at di niya raw maatim na di makatikim ng tangkatsu sauce kahit palihim. Sakto edi food trip na muna tayo, ika na nga ni Hitoyoshi sabay ibinida ang pagkain kanyang inihanda. Ayun nga at solve na naman si ate mo pagkat nakadali na naman ng tangkatsu sauce, hanggang sa mapunta na nga ang makbangan ng dalawa sa malalim na kwentuhan. Dito na nga nakwento ni Miss Servant ang tungkol sa mga ungol ni Hitoyoshi sa kwarto nito kaya napapante raw siya kanina. At dito nga raw niya naabutan na umiiyak at manggilan nilang beses na tinawag ang mama nito. Di na nga maitago ni Hitoyoshi ang hiya sa mga nangyari hanggang sa baman at si ate na nanaginip din daw siya. Tungkol sa tangkatsu sauce na kinausap siya, sinabi raw nitong huwag mag-alala ang dalaga na sapsupan siya pagkat malaki naman daw ito at di basta-basta mauubos. Ngunit nang sisimula na raw sana niyang sapsupan ay siya namang paggising niya. Ika na nga ng dalaga na nanginginig-nginig pa sa pagkwento. First time niya nga raw nagkaroon ng panaginip na ganito, dahil dati ay puro tungkol lamang sa pagpatay o ang mamatay ang kanyang napapanaginipan. Nalulungkot nga lang daw siya dahil kung kailan masaya ang panaginip niya ay siya namang lungkot daw ng panaginip nitong binata, at di niya raw maatim na wala siyang magawa para sa binata. Sorry na ika naman ng binata tsaka minsan lang naman daw siya nananaginip ng masama, dagdag pa nito na paminsan-minsan daw talaga binabangungot siya noong bata pa siya at nagigising ng umiiyak, buti na lamang daw at nandyan mama niya noong mga panahon na ito at pinapatulog siya sa kanlungan nito. Walang patumpik-tumpik na nagpresente na nga si ate girl ng kanyang legs at dito na nga raw magpahinga si Hitoyoshi. Kinataranta na nga ito ng binata at bata pa raw siya noong mga panahon na yon, tsaka malaki na raw siya ngayon at di na raw ito pwede. Dahil sa pagtanggi ng binata ay tila dinamdam naman ito ng dalaga, at kinain na naman ang natatagong kalungkutan nito, hanggang sa bigla na nga itong nabasag ng dumampi na ang ulo ng binata sa kanlungan nito. Ay kilig-kilig na nga si kuya mo at bukod sa malambot ay napakaligamgam daw ng pakiramdam. Moment na nga ang dalawa habang kami ito inggit na hype sipunin sana kayo. Pasapsap na rin lods ng like at subscribe, salamat. Aba ayos, ika na nga lang ni Hitoyoshi nang makita ang pagchapchap ni Miss Servant sa lahat ng kanilang basura at laking tulong nga raw nito lalo na sa espasyo. Bandang ilalabas na nga nila ang basura ay bigla na lamang silang nagulat nang makita ang isang aso na nakabalander sa may gate, na may sulat pang nakalagay.
Ayon sa sulat ng dating may-ari nito ay akala raw nila noong binili niya ay isa itong Pomeranian, ngunit mukhang nagkamali raw siya at malaking breed ito na hindi kasya sa kanyang bahay, kaya napagdesisyonan niya raw na iwan ito sa isang yayamaning bahay. Alagaan niyo siya ha, salamat, pahabol pa nga nito. Abat ang kapal ng mukha niyang hype na yan, abat parang nagtapon lang ng candy ika na nga lang ng ating bida sabay nilapitan ang aso. Aampunin niyo po ba siya? Tanong naman ni Miss Servant. Oo naman itong si Hitoyoshi at di naman daw pwedeng iwanan na lamang nila ito rito, lalo na raw at summer pa at baka mamatay pa, ang liit-liit pa naman daw na aso. Wala naman daw yan sa liit, ika naman ni Miss Servant at tila napa-flashback sa kanyang nakaraan. At basta't malakas daw ang kagustuhan ng sino man na mabuhay, ay walang makakapigil sa'yo na mabuhay, sino ka man o ano pa mang sitwasyon, ito raw ang instinct ng hayop, ang mabuhay. Ang pagligtas ng buhay ng dahil sa awa ay maaaring magdulot ng masamang kahihinatnan. Maaaring inabando na raw ang aso dahil walang sino man ang nangangailangan dito, mga mahihinang nilalang na nakatakdang mamatay sa mundo. Kung basta na lamang daw itong ililigtas, nang di nararanasan kung paano lumakas ng sila lamang, ay siguradong magdudulot ng masamang epekto balang araw. Master Hitoyoshi, kaya mo bang pasanin ang responsibilidad na yon, ika na nga ni Miss Servant sa ating bida. Di raw siya sigurado ika naman ni Hitoyoshi pero siguro naman daw nung niligtas niya siya ni Miss Servant kahapon ay di lang dahil sa naawa siya rito, ika na nga ng ating bida na ikinagulat ng dalaga. Paliwanag naman ni Hitoyoshi na bilang isang tao, likas sa kanila na may gawing aksyon lalo na kapag may nakikita silang nanganganib ang buhay. Tsaka alam niya raw ang pakiramdam ng iniiwan at nag-iisa, dagdag pa nga ng ating bida. Todo pa cute na nga itong aso habang happy-happy naman itong si Hitoyoshi, todo iwas naman itong dalaga hanggang sayayain na nga ni Hitoyoshi na hawakan din ang aso. Huwag mo sabihing takot ka sa aso Miss Servant, tanong na nga ng ating bida. Slight nga lang daw ika naman ng dalaga pero mahahalatang may takot itong itinatago sa aso. Ngunit kung utos nga raw ito ni Master Hitoyoshi ayon kay Miss Servant ay malugod niya itong susundin. Dahil dito ay napatanong na nga ang binata sa kung bakit ito takot sa aso. Kwento naman ng dalaga na noong bata pa raw kasi siya, sa ngalan ng training na ginawa ng dati niyang mentor, ay iniiwan siya nito sa isang bundok na puno ng mga aso. Napasasmeriesep na nga lang ang ating bida sa pinagdaanan ng dalaga, at kahit sino naman daw ay matatrauma kung ganoon ang pinagdaanan. Dahil dito ay nabahala na nga si Hitoyoshi sa kung ano ang gagawin, agad nagsorry naman si Miss Servant sa komplikasyon ng kanilang sitwasyon na agad binara naman ng binata at wala nga raw itong kasalanan. Bagkus ay nakiusap na lamang sa dalaga na kung maaari ay tiis-tiis na muna ito ngayon, at ayaw niya din naman na maiwang mag-isa muli ang aso. Nang marinig ito ng dalaga ay sinubukan na nga nitong hawakan ang aso, bagamat todo nanginginig. Napatanong naman si Hitoyoshi kung saan daw ito natatakot sa aso sa ang cute-cute nga raw ng aso. Ayon naman sa dalaga ay sa matatalim daw nitong pangil, sa mahahabang kuko, lalong-lalo na raw sa naninindak nitong mata. Nagsorry naman si Hitoyoshi at ang tanging nakikita niya raw ay isang malaking mochi cake, pagtukoy na nga nito sa aso. Hanggang sa isubo na nga ng aso ang daliri ni Miss Servant na lubos nitong kinataranta habang todo pakalma naman ang ating bida at nakikipaglaro lang daw ang aso. Todo nang hina na nga si Miss Servant sa mga nangyari habang napansin naman ni Hitoyoshi na tila nagngingipin daw ang aso, sabay niyaya ang yaya sa labas. Dito na nga sila dumiretso sa isang pet shop para ipatingin ang aso. Dito na nga rin sila bumili ng iba pang pangangailangan ng aso, na lubos ipinasalamat ng binata at sinamahan siya ng dalaga sa kabila ng takot nito sa mga aso. Ayon naman kay Miss Servant ay lubos daw ang kabaitan ng ating bida, dahil sa dati niya raw na mundo ay walang lugar ang pagkakamali. First time niya nga raw nakatagpo ng tulad ni Master Hitoyoshi, at lahat daw ng ginagawa niya ngayon ay first time din sa kanya, at kinakalungkot niyang hindi niya nagagawa halos lahat ng maayos. Di niya raw maintindihan kung papaano siya magiging kapaki-pakinabang sa ating bida. Sa dating araw niyang mundo ay nakasalalay lamang ang iyong halaga sa kung ano ang kakayahan mo, at instrumento nga lang daw sila sa mata ng mga may kapangyarihan. Ibang-ibang araw dito, lahat ng kakayahan niya at ginawa niya makaabot lamang sa kung ano siya ngayon, ay walang kahulugan. Sana nga raw ay nakilala niya si Master Hitoyoshi parang ganito sa aso, kung nalaman niya nga raw sana una pa lamang na umaapaw pala sa ganda at saya ang mundo, ay siguro naging tao daw siya na kapaki-pakinabang kay Master Hitoyoshi. Karapat-dapat daw ba siya sa lugar na ito, kailangan daw ba siya sa mundong ito na nababalot ng liwanag, pagkabahala na nga nito. Magsasalita pa sana si Hitoyoshi ngunit bigla na lamang itong hinayla ng aso, ngunit bago sila makatawid ng tulay ay sinabi ng ating bida na sa nakikita niya raw ay nais ni Miss Servant na iwanan na ang dati nitong buhay at mabuhay ng normal. Wala nang patayan, patanong na sagot naman ng dalaga. Well yun ang naramdaman ko sa sinabi mo,
ika naman ni Hitoyoshi na nagpaisip sa naguguluhang dalaga. All this time ito nga raw ang naging pagkatao niya, ang pagiging assassin, na tanging pinanghawakan niya para kailanganin siya ng iba. Patayin ito, patayin siya, puro pagpatay ang naging mundo niya. Kalaunan ay lumapit na nga ito sa ating bida, at sinabayan itong panuurin ang magandang paglubog ng araw. Dito na nga nagkwento ang binata na lubos daw ang takot niya noong una niyang nakilala ang dalaga, na kinataranta na nga ni Miss Servant. Di naman daw kasi niya inakalang assassin ito, ngunit ngayon napatunayan niya raw na mabuting tao ito. Biglang napa-flashback naman ang dalaga sa isang masayang nakaraan niya sabay napatanong kay Hitoyoshi kung papaano raw ba siya magiging normal na babae. Napakamot na nga lang ang ating bida at mahirap na tanong nga raw ito. Hanggang sa maisip nito na since si Miss Servant na rin mismo ang nagsabi na first time lahat ng ginagawa nito ngayon, ay normal lamang talaga ang magkamali, isang normal na bagay na nararanasan ng isang normal na tao. Habang nagmumuni-muni at naghahanda ng pagkain si Miss Servant ay bigla na nga lang itong nagulat sa paglapit ng aso, at paano raw siya nito nalapitan nang hindi niya nararamdaman. Dito na nga nito napagtantong gutom ito kaya kalaunan ay binigyan ng pagkain. Hahawakan nga sana nito ang aso at parte raw ba ito ng pagiging normal ngunit naudlot nang biglang dumating sa bahay si Hitoyoshi. Tuwang-tuwa na nga ang ating bida at mukhang busog na raw ang kanilang aso, na mukha na nga raw Moki sa katabaan. Bigla na nga itong natigilan at napaisip, at simula raw ngayon age mode Chotaro na ang pangalan ng aso, na nangangahulugang masarap na Moki sa Japanese, na lubos na gustuhan na nga maging ng aso. Pagpuri naman ang natanggap ni Miss Servant at unti-unti na nga raw itong nasasanay sa pagiging maid, na lubos kinakilig-kilig na nga ng dalaga, habang itong si Moki naman todo ang pangungulit, kaya naman kalaunan ay nagpresenta na itong dalaga na siya na muna magbabantay sa aso. Gusto niya nga raw maging normal kaya susubukan niya ito kahit medyo nahihirapan pa siya sa ngayon, dahil naniniwala nga raw siya sa ating bida at sa mga sinasabi nito. Natuwa naman ang ating bida kaya sinabi sa dalaga na siya rin daw ay naniniwala rito na makakaya nito. Ano pa nga ba at lubos na kasiyahan ang naging dulot nito sa dalagang kinulang sa pagmamahal na agad napatanggal ng gloves para hawakan ang aso. Unti-unti na nga nitong hinawakan si Moki hanggang sa kalaunan ay siya na mismo ang kumanlong dito at ganito raw pala ang isang Moki. Ang liit-liit nga raw nito at napakaligamgam. Hanggang sa naalala na nga nito ang sinabi ni Hitoyoshi tungkol sa kanya noong una na kinatakutan nga raw siya nito hanggang sa napagtanto nga nito na mabait naman pala siya, na ayon dito sa dalaga ay nagets niya na ang pakiramdam dahil ganoon din siya dito kay Moki, at nakakahiyang natakot daw siya sa pagkakatekyot na aso. Kinagabihan ay happy-happy na naman nga si Miss Servant nang matikman ang kanyang paboritong sauce na nakabalot sa nilutong bola-bola ni Hitoyoshi. Swak na swak nga raw ang flavor kasama ang dough at repolyo. Ang sarap nga raw ng okonomiyaki na niluto ng ating bida na lubos kinatuwa ni Hitoyoshi. Gusto mo ba gawan kita ulit? Ika na nga ng ating bida na lubos kinagulat ng dalaga at nakakahiya naman daw, pero tumayo naman agad at nakaready na ang plato niya, hihi. Natawa na nga lang si Hitoyoshi at normal lang daw na maging sag-apa paminsan-minsan lalo na kapag gusto mo ang pagkain, kaya huwag nga raw mag-alala si Miss Servant. Kung meron pa nga raw itong request ay huwag maiyang magsabi. At isipin na nga lang daw nito na reward niya since nagawa na nitong malampasan ang takot nito kay Moki. Edi kung mamarapati niyo po Master Hitoyoshi ay nais kong bigyan niyo rin ako ng pangalan, ika na nga ng dalaga sa ating bida. Dito na nga tinanong ni Hitoyoshi kung kailan daw ang birthday ni Miss Servant. Ayon naman sa dalaga ay di niya raw alam, pero basta winter daw ito. Kung winter ka pinanganak, why not Yuki na lang ang pangalan mo, na nangangahulugang snow. Ika na nga ni Hitoyoshi rito. Natigilan naman ang dalaga dahil Zu ang dati niyang pangalan, kung saan nangangahulugan ding Snow, dahil cold-blooded killer daw siya. Dito na nga bamanat si Hitoyoshi na gustong-gusto niya raw ang Snow, maputi at napakaganda. Tsaka alam mo bang maligamgam ang Snow, dagdag pa nga ng binata, at pinoprotektahan daw nito ang mga tanim tuwing winter hanggang sa magsitubuan muli tuwing tagsibol. Dito na nga napaisip si Yuki, at nahihiwagaan sa kung bakit niya iniligtas ang binata dati, bakit daw masaya siya sa lugar na ito. Bakit daw napakagaan ang loob niya sa ating bida, pakiramdam niya raw kapag nagtagal siyang kasama ito, ay mahahanap niya lahat ng sagot sa katanungan niya. Ay, cute-cute ngumiti na si ate mong kinikilig sa binigay na pangalan ng ating bida. Pakilig-kilig na rin lods ng like at subscribe, salamat. Pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay, ika na nga ni Hitoyoshi kay Yuki na nagtataka. Dito na nga inilabas ng binata ang isang piercer at kung pwede nga raw ay tulungan siya ni Yuki na batasan ang kanyang tenga, at di nga raw niya kayang mag-isa. Napansin nga raw niya na may hikaw itong si Yuki kaya sa tingin niya ay mas ligtas na dito siya magpatulong at may experience na raw ito sa ganitong bagay. Okay naman itong dalaga ngunit biglang napa-atras ng gagawin niya na lubos pinagtaka ni Hitoyoshi.
Isa po ba itong hazing ritual para sa mga bagong empleyado na katulad ko? Nanginginig na tanong na nga ni Yuki at kung may nagawa raw ba siyang kasalanan sabay nag-sorry, at di niya nga raw kayang sugatan ang kanyang master Hitoyoshi. Napanganga na nga lang ang binata at mas malala pa nga raw ang dati nitong trabaho na kung sino-sino ang grinagrepuhan, sa isip-isip na nga nito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay bigla na nga lang may nag-doorbell sa pinto, isang babae na todo excited na makita ang aso ng ating bida, ngunit biglang natigilan nang makita ang estrangherang katulong na ngayon niya lamang nakita. Gulat na nga ang bumungad dito nang makita ang kakyutan ng aso, ang kalinisan ng bahay, lalo na raw ang magandang maid. Bakit daw wala itong sinabi tungkol sa magandang dalaga, sa araw-araw naman daw silang magka-text, ika na nga ng nakababatang kapatid ni Hitoyoshi. Ayon naman sa ating bida ay ayaw niya na raw kasing malaman ng kanilang mama at baka mag-alala pa, tsaka sinabihan naman na raw niya ang airpat nila tungkol sa pag-hire nila ng isang katulong. Buisit na buisit pera ng bata dahil bakit siya pa raw ang huling nakaalam tungkol dito. Matapos ang kulitan ng dalawa ay nagpakilala na nga ang nakababatang kapatid ni Hitoyoshi na si Riko, at gayon din itong si Yuki sa bata, na kwento pa nga nito na ibinigay itong pangalan sa kanya ng kanyang kuya Hitoyoshi. Nagtaka naman itong si Riko at ano raw ibig nitong sabihin. Dito na nga walang kutsa-katsarang nagkwento si Yuki na isa raw siyang assassin dati na walang specific na pangalan, kaya humingi nga raw siya ng pangalan kay Master Hitoyoshi. Ano pa nga ba at nagulat itong si Riko sa mga narinig? Ngunit imbis na matakot ay natuwa pa nga sa mga nalaman, at bukod sa napakaganda ng araw nitong si Yuki ay napakalakas pa, sabay naglabas ng isang notebook at kung pwede nga raw makahingi ng autograph, please, ika na nga nito ng todo nagpapakyot sa dalaga. Agad pinagbigyan naman ito ni Yuki na lubos kinatuwa na nga ni Riko, at di nga raw mukhang assassin si Yuki bagkos ay mukhang yayamaning dalaga, hanggang sa magulantang na nga ang dalawa nang makita ang sulat ng dalaga na tinalo pa sulat ng kinder sa pangit. Lubos naman ang hiya ni Yuki at baka di raw nila nagustuhan, sabay paliwanag nito na di raw siya nagkaroon ng pagkakataon na matuto ng tamang pagsulat ngunit kung usapang lengguwahe naman daw ay kaya niyang magsalita ng 12 lengguwahe gawa ng trabaho niya kung saan pinapadala siya sa buong mundo. Astig mo talaga, tanging nasabi na nga lang ni Riko sa pagkamangha, at huwag nga raw mag-alala si Yuki dahil para sa kanya ay napakaganda ng autograph ni Yuki na parang pang-idol. Dito na nga nagka-ideya si Riko na what if si Yuki na nga lang daw ang maging topic niya sa research assignment nila ngayong summer, na lubos kinabahala na nga ng kanyang kuya. Okay lang naman daw dito kay Yuki hanggang sa pakiusapan na nga ni Riko ang dalaga na ipakita raw sa kanya ang killer moves nito. Hoy Riko, umayos ka, baka ano isulat mo sa research assignment na yan, ika na nga ni Hitoyoshi at nababahala sa trip ng kapatid niya. Huwag nga raw sila masyado mag-alala at siya na bahala. Ribat naman ng pasaway na bata hanggang sa magpunta na nga sila sa labas para sa demonstration ni Yuki. Walang ano-ano'y isang apple na nga ang ipinakitang nasa ulo na ni Riko na siya nang ang binanata ni Yuki ng pangmalakasan niyang skills. Aba tuwang-tuwa naman itong si Riko imbis na matakot sabay isinulat sa kanyang notebook ang mga kaganapan. Todo-todo ang excitement na nga ang nadama nito at saan daw ba binunot ni Yuki ang sandata nito, ilan daw ba ito, at saan daw ba yung iba? Ayon naman kay Yuki ay sa parteng dibdib niya nga raw nakalagay ang binunot niyang punyal, dati ay 16 nga raw ito ngunit nang pagsabihan daw siya ni Master Hitoyoshi ay ginawa niya na lamang itong 5. Dagdag pa nga nito na ang 4 na natitirang punyal ay nasa magkabilaan niyang binti, ngunit bago pa man ito maipakita ay agad pinigilan ng ating bida at baka iba na ang makita. Maging ang bell na nasa buhok ni Yuki ay napansin na nga rin ni Riko, at di raw ba ito nakakasagabal sa trabaho ni Yuki. Di naman daw, ayon naman kay Yuki, at bago pa raw marinig ng kalaban ang bell niya ay napatay niya na ang mga ito, na lubos kinamangha na naman nga ng makulit na bata. Natawa na nga lang si Hitoyoshi at narinig ang pagkrug-krug ng tiyan ng pasaway niyang kapatid, at mukhang kailangan na nga raw nilang kumain dahil tanghali na. Dito na nga napatanong si Riko kung ano raw ba ang specialty dish ni Yuki at gusto niya raw masubukan. Sa kasamaang palad ay tanging paghiwa pa lamang ng repolyo ang naipakita nito kaya naman dumiretso na muna sila sa isang fast food chain para kumain. Aba summer festival na pala, ika na nga ni Riko nang mapansin ang isang poster, sabay niyaya na nga sila. Ibinido naman ito ni Hitoyoshi at siguradong magugustuhan daw dito ni Yuki dahil merong pwesto rito na nagbebenta ng crackers na may paborito niyang sauce. Agad naglaway naman ang dalaga sa kanyang mga narinig, hanggang sa mapagdesisyonan na nga nilang magpunta lahat. Una nang ang binanata ng 3 ang baril barilan sa isang booth, kung saan ulats itong si Riko. Sa gulat nila ay maging si Yuki ay talbog din sa nasabing laro at sinabing di niya raw forte ang pagbaril. Siyempre di naman basta nagpatalo ang bida nating dalaga at bumawi sa paghuli ng goldfish na lubos kinamangha nila. Matapos maglaro ay reenacte na nga nila ang pagkain, kung saan lubos ang tuwa ni Yuki lalo na nang matikman ang crackers na may paborito niyang sauce.
Di na nga ito nagpapigil sa kanyang gigil at basic inubos lamang ang pagkain, at sa tuwa ng tendero ay binigyan pa siya ng isa pang order ng libre lamang. Happy-happy na nga ang dalaga habang si Rico naman ay nagpaalam na muna at bibili nga lang daw muna siya ng inumin nila. Habang naghihintay ay tumambay muna ang dalawa sa isang gilid at nag-usap. Dito na ikwento ni Yuki na di niya raw inakalang ganito pala raw kasaya ang isang festival, dahil dati ay isang normal na araw lamang ito sa kanya para pumatay. Eco-comfort nga sana ito ng binata ngunit natiming naman na dumating na sa eksena ang kanyang kapatid, at ibinigay ang inuming binili nito sa kanila. Ayun nga at napablush na lamang si Hitoyoshi nang makita ang matatamis ng ngiti sa mukha ni Yuki sabay bulwak ng kanyang soda ay binata na ang ating bida. Kalaunan ay masaya nang umuwi ang tatlo, lalo na itong si Yuki na may baon pa ng kinain niya kanina. Ayon pa dito kay Rico ay nakawalo ng araw itong ubos ng pagkain kanina kaya maghinay-hinay ng araw ito ngayong gabi. Oo naman si Yuki na kinapoker face na lamang ni Hitoyoshi at mukhang nabaliktad na raw kung sino ang ate sa dalawa. Sa gulat nila ay bigla na nga lang may humaharurot na motor ang Ramagasa sa kanila, isang snatcher na tumatakbo mula sa biktima nito. Buti na lang at naagapan agad ni Yuki si Rico, at nailigtas mula sa pagbangga ng motor. Ano pa nga ba at lubos na tuwa na naman ang nadama ni Rico sa pagligtas sa kanya ni Yuki habang itong si Hitoyoshi naman ay pinabatid ang pagkabwisit sa snatcher at dapat daw sa mga taong ito ay napaparusahan, lalo na at muntik pang makapatay ng tao. Minsan normal nga lang daw itong isipin lalo na at buhay na ang pinag-uusapan. Nang marinig ito ni Yuki ay bigla na nga lang nag-iba ang itsura nito at siya na nga raw bahala sabay malanindyang umalis at mukhang hahabulin ng snatcher. Imbis na mag-alala ay tuwa na naman nga ang nadama ni Rico at mukhang ito na nga raw ang ko-kompleto ng research assignment niya, ang makita si Yuki in action laban sa isang masamang tao. Napasasmeryesep na nga lang ang binata habang si Yuki naman ay nagpatuloy sa pagsunod sa snatcher. Astig talaga ni Miss Yuki, para siyang superhero, ika na naman nga ni Rico habang sinusundan ng dalaga, di nagtagal ay nagawa na ngang maabyute ni Yuki ang kalaban, kung saan walang patumpik-tumpik na binanata na nga nito ng punyal ang gulong ng motor kaya ayon, aray-aray si Kuya Snatcher na sumalansang sa isang eskinita. Nabahala naman si Hitoyoshi at baka anong gawin ni Yuki sa nasabing snatcher, ngunit sa gulat nila ay tinapak lamang ng dalaga ang helmet ng snatcher. Master Hitoyoshi nakakagutom po pala maging normal, ika na nga lang ni Yuki na siya nang nagpangiti sa ating bida, at bili na nga lang daw silang muli ng paborito ni Yuki. Sa kanilang pag-uwi ay sinamahan na nga nila si Rico, na lubos ang tuwa at sigurado raw best research assignment ang kanyang nagawa, na sure ikatutuwa raw ng lahat. Na-curious naman si Yuki kung lahat daw ba ay ginagawa ang research assignment na ito. Oo naman itong si Rico sabay napatanong kung di ba raw ito naranasan ni Yuki sa eskwela. Bigla na nga lang nakatanggap ng text si Rico kaya nagpaalam na sa kanila at mukhang masarap daw ulam nila. Naiwan na ngang magkasama ang dalawa habang itong si Yuki naman ay napaisip kung gaya raw ba kay Rico ang isang normal na babae, kaya ipinabatid ang kagustuhan na mag-aral sa eskwelahan at maranasang maging estudyante. Agad naman itong sinang-ayunan ni Hitoyoshi at kung gusto nga raw talagang maranasan ni Yuki ang magkaroon ng kaibigan at iba pa ay why not subukan daw nito. Agad na ngang natapos ang summer break at nagsimula na ang bagong semester. Kaya heto ang ating bida nag-aalala kay Yuki at sana raw okay lang nang mag-isa muna habang nasa eskwela siya. Dito na nga nagulat si Hitoyoshi sa hatid na balita ng isa sa mga tropa niya tungkol daw sa isang magandang maid na usap-usapan daw sa kanilang bayan. Patay mali siya na nga lang ang ating bida at mahirap na raw machismis, hanggang sa magulantang na nga ito nang ipakilala ng kanilang professor ang isang bagong transfer student daw na nagpakilalang si Yuki, Yokoya. Pagulantang na rin lods ng like at subscribe, salamat. Lubos kinagulat na nga ng lahat ang pagdating ng isang transfer student na ubod ng ganda, lalo na ng ating bida na di inakalang tututuhanin ni Yuki ang sinabi nitong mag-aaral. Pinakilala naman itong pinsan niya at sa may harap na nga ni Hitoyoshi ito pinaupo ng professor at dito kinumusta ang binata at tinawag itong Master Hitoyoshi, na lubos kinagulat ng lahat at tinawag siyang Master. Pagkatapos ng klase ay nakaabang na nga sa labas ang kanyang kapatid, na todo happy-happy at pakana ng lahat ng ito. Na di na kinagulat ni Hitoyoshi bagamat nabibwisit sa bida-bidang kapatid. Pinagtaka naman ng ating bida kung papaano ito nalusot lahat ng kanyang kapatid, ang pag-transfer nito, ang pagiging pinsan nito kuno, ang grade nito, tsaka bakit di raw sa kanya sinabi. Ayon naman kay Yuki ay ginamit niya raw mga underground connections niya para makatransfer, yung sa pinsan naman ay suggestion daw ni Miss Rico, yung sa grade naman daw ay para kahit papaano ay malapit parent daw siya kay Master Hitoyoshi at mapagsilbihan parent nito kahit nag-aaral sila. Pasensya na nga raw at sinekreto niya dahil ito raw ang sinabi ni Miss Rico para surprise daw. Batok na nga ang natanggap ni Rico mula sa ating bida na wala nang nagawa kundi tanggapin na lamang ang sitwasyon,
at sinabi kay Yuki na huwag na masyadong mag-alala at mag-enjoy na lamang sa magiging school life nito. Kinabukasan, na-curious naman si Yuki sa kung ano ang kinakataranta ng mga estudyante at tila nag-uunahan palabas, at narinig ang tungkol sa katsude bread. Dito na nga ipinaliwanag ni Hitoyoshi na isa itong rare na pagkain na pinag-aagawan kapag recess na. Lubos nagka-interes naman itong si Yuki nang marinig ito, habang nagpatuloy naman sa pagpapaliwanag itong binata, at isa raw itong yakisoba bread na may maraming katsude sauce sa loob, pagbibida na nga ng ating bida. Ngunit sa kasamaang palad ay dulong classroom sila kaya pahirapan daw itong makuha. Sa kabila nito ay todo-todong kadesididuhan parent ang nadama ng dalaga, at tinanong kung nasaan daw ba ang canteen, at huwag daw mag-alala ang ating bida at siya na raw bahala, at sisiguraduhin daw niyang makukuha ang katsude bread ng walang palya. Walang ano-ano bigla na nga lang itong lumabas sa bintana at nagtungo sa rooftop ng eskwelahan. Agad sinundan naman ito ni Hitoyoshi at huwag daw masyadong padalos-dalos ang dalaga at baka mabuking daw ang kanyang pagkakakilanlan. Tumagos nga lang ito sa tenga ng dalaga at napagtanto ni Hitoyoshi na wala na siyang magagawa pa, lalo na nang makita ang mata ni Yuki na mata raw ng isang babae na naka-target lock na sa isang bagay na gusto ng mga ito, tulad ng kanyang kapatid na kapag may nagustuhan na ay wala nang atrasan pa, at sa kasong araw ngayon ni Yuki ay mukhang naka-target lock na sa paborito nitong katsude sauce, na ni sino man ay wala nang makakapigil pa. Pinag-alala na nga ni Hitoyoshi ang tinawag nitong Katsude Brigade, na grupo ng mga estudyante na target din ng mga katsude bread, na itataya rin lahat makuha lang ang mga nasabing tinapay. Trouble nga raw ito kung sakaling makasagupan ni Yuki, ika na nga ng ating bida. Di naman nagpahuli si Yuki at duro-diretso na ngang tinahak ang school canteen, talon dito, takbo doon, hanggang sa kalaunan ay marating na nga nito ang canteen at nauna sa lahat. Agad na nga itong bumili ng katsude bread ngunit sa kasamaang palad ay isa lamang na katsude bread bawat tao ang policy ng canteen kaya lubos itong nagsorry kay Hitoyoshi. Okay nga lang raw ayon naman sa binata at sa kanya na nga lang daw yung croquette bread, at kay Yuki naman ang katsude bread. Di na nga naitago ni Yuki ang tuwa ng matikman ng nasabing tinapay, nakalaunay hinati ang katsude bread at tikman nga raw ng ating bida. Kinulit na nga siya ng dalaga kaya wala nang nagawa si Hitoyoshi kundi kainin na lamang ito ng lubos na mumula. Kinagabihan ay muli na nga silang binisita ni Rico, at mahirap na nga raw mapabayaan ang dalawa ng sila lamang at baka magtsaktsakan pa, ika na nga ni Rico kay Hitoyoshi. Oy ayusin mo nga bunganga mo, baka may makarinig pa sayo, ribat naman ang ating bida. O ano naman ngayon, ika naman ang kapatid niya, tsaka big deal daw yun sa kanya lalo na at gusto niya ng ate. Dating araw iniisip niya na babae itong si Hitoyoshi sa sobrang kagustuhan na magkaroon ng ate, hihi. Pero ngayon di na raw niya kailangang mag-imagine. Dahil sure bowl may ate na raw siya kung sakaling makasal ang ating bida kay Yuki. Tsaka huwag daw mag-alala si Hitoyoshi dahil feeling niya raw ay may gusto si Yuki sa kanya. Ay. Pinabulaanan naman ito ni Hitoyoshi at imposible nga raw yun, na agad kinontra naman ni Rico at siya raw ang mas nakakaalam ng nararamdaman ng kapwa niya babae. Sus nung isang araw nga sinungal-ngalan ako ng tinapay sa bibig ko, kwento naman ng ating bida. Kilig naman ang nadama ni Rico at yun na nga raw yun. Sabay tanong kung may plano na raw ba ito sa kasal nila. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay dumating na nga sa eksena si Yuki, at nagtanong kung sino raw ba ikakasal. Nagulat na nga itong si Hitoyoshi habang itong si Rico naman ay walang kutsa-kutsarang tinanong ang dalaga kung gusto raw ba nito ang kuya niya. Oo naman itong si Yuki na lubos nagpahina sa ating bida. Kalaunan ay tumambay na nga muna sila sa labas ng bahay nila at dito nagkwentuhan, at ang ganda nga raw ni Miss Yuki kahit walang make-up, ika na nga ni Rico dito. Ayon naman sa dalaga ay maaaring dahil daw ito sa tonkatsu sauce, dahil simula raw noong kumain siya nito ay tila mas lamambat ang balat niya. Lubos kinamangha na nga ito ni Rico na kalaunay muli na namang pinagtripan ang kanyang kuya na nananahimik sa tabi, at siguro ay iniisip na naman daw nito ang pagpapakasal kay Yuki. Pinagtaka na nga ito ni Yuki kaya nagpaliwanag naman itong si Rico na sa Japan daw, kapag 18 na ang kuya niya, ay maaari na itong magpakasal, at doon officially magiging yokoya na raw itong si Miss Yuki. Oy ang bunganga mo talagang hype ka, banat na nga ni Hitoyoshi sa kanyang kapatid. O bakit ayaw mo bang pakasalan ng katulad ni Miss Yuki? Aba takala mo naman dehado ka, ribat na nga sa kanya ni Rico. Natamimi na nga ang binata at sinabing pwede naman daw, na kinahapi-hapi na nga ng kanyang kapatid at wala na nga raw bawian ng sinabi, sabay pakita ng isang nilalang na tila nakasilip sa kanila. Kinabukasan ay puyat na ngang pumasok itong si Hitoyoshi at sinisi na nga ito sa kanyang makulit na kapatid. Napansin na nga ito ng kanilang teacher kaya binanatan ang ating bida ng rumaragas ang chok, na agad namang nahati ni Yuki. Ngunit sa kasamaang palad ay dahil sa nahati ito ay tumama ito sa magkabilaang mata ni Hitoyoshi na lubos kinataranta ni Yuki. Dahil dito ay agad na ngang pumunta si Hitoyoshi sa klinik,
kung saan inabutan niya ang isang bagong nurse na nagpakilalang si Nita. Habang i-check up siya nito ay napatanong ito kung ano raw ba niya yung magandang babae na bagong transfer. Ayon naman sa ating bida ay pinsan nga raw niya ito, na siya namang nagpatawa sa nurse at tila di naman daw sila magkahawig, sabay sabing mga tipo raw ni Hitoyoshi ang type niya. Ano pa nga ba at namula na naman ang ating bida at nagpasalamat, habang ang nurse naman ay pasimpleng nagpunta sa pinto at nilock ito. Mukhang okay naman daw ang mata ng binata ngunit mahirap na raw magsabi kaya i-check nga raw nila ang iba pang parte ni Hitoyoshi na lubos kinagulat ng binata. Na-corner na nga ang ating bida habang nagpatuloy naman si Ate Chick sa kanyang ginagawa at ang cute nga raw ng binata kapag natatakot. Unti-unti na nga siyang nabahala habang unti-unti namang lumapit sa kanya ang dalaga at ibibigay nga raw nito ang pinakapambihirang first time na mararanasan ng binata. Walang ano-ano'y distorbo naman nitong si Yuki, buti na lang dumating na si Yuki, at lubos ang pag-aalala kung okay lang daw ba ang mata ng ating bida. Dito na nga nagkatitigan ang dalawang chicks habang dali-dali namang pumunta si Hitoyoshi sa likod ni Yuki, at takot na takot daw siya sa mga nangyari. Talaga lang ba kuya utot mong hype ka? Joke nga lang daw ika naman ng nurse at ang cute lang daw kasi ng ating bida na inihalin tulad nito sa isang hamster. O siya heto ang eye drops, para mawala sakit ng mata mo, ika na nga lang ng nurse. Di na nga ito hinayaang lapitan pa ni Yuki at hinayla ang ating bida, at sinabi sa nurse na layuan na raw nito si Hitoyoshi. Abat poging-pogi na nga ang kuya mo at naisip pa ang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na may gusto nga raw sa kanya si Yuki, na siya nang ang kinakilig-kilig ng burat, at mukhang nagseselos daw si Miss Yuki kaya ganito. Naupo na nga lang ang nurse at sinabing kung sakaling lumala ang sakit ng mata ni Hitoyoshi ay dumiretso na lamang sila sa doktor, by Hitoyoshi ko, by Miss Yuki, pahabol pa nga nito nang sila ay lumabas na sa clinic. Agad namang nag-sorry si Yuki sa naging asal niya raw kanina, at sa paghila niya kay Hitoyoshi. Okay nga lang daw ika naman ang kilig na hype, habang nagpatuloy naman sa pagsasalita si Yuki at may kailangan daw siyang sabihin sa binata, na ang babaeng kanilang nakaharap kanina ay di malayong isang assassin din daw. Dito na nga ipinakita na tila minamatyagan sila ng nurse, at sinabing sisirain niya raw ang pagpapanggap na ginawa nito. Ako na lang sirain mo lablab ko pakilig-kilig na rin lods ng like at subscribe, salamat. Grace, tunay na pangalan ng assassin na nagpanggap bilang isang nurse, na tanging pangarap daw ay mapaligiran ng mga macho papa at manirahan sa Santorini sa tanan ng buhay nito. Para magawa ito ay trinabaho nito ang pagiging assassin, at ngayon nga raw ay abot kamay na niya ang kanyang pangarap, at yun ay ang mapatay niya raw si Zu, ang dating pagkakakilanlan ni Yuki, at siguradong tiba-tiba raw siya rito kung nagkataon. Samantala, di na nga makatulog si Hitoyoshi gawa ng todo-todo itong binabantayan ni Yuki, at anong oras man daw ay pwedeng masalisihan sila ng pinagdududahang assassin at kahit segundo nga lang daw na malingat siya ay siguradong chop-chop itong bida natin. Hanggang wala nga raw silang ideya sa tunay na pagkakakilanlan nito ay mariing hayaan nga raw muna siya ng ating bida na maging bodyguard niya. Wala bang ibang paraan para mabantayan mo ako? Ika na nga lang ni Hitoyoshi, hanggang sa tabihan na nga siya ni Yuki na lubos nagpainit sa lahat ng iinit sa binata at walang magawa sa sitwasyon. Dahil ito nga raw ang pinakamagandang paraan para mabantayan siya ika naman ng bida nating dalaga. Pinag-alala naman ni Hitoyoshi na baka si Yuki raw ang target nito at hindi siya, ngunit imbis na matakot ay pinabatid naman ni Yuki na kahit atakihin daw siya ng tulog ng nasabing kalaban ay kaya niya itong patumbahin gamit lamang ang isang kamay niya, na siya nang nagpaisip sa ating bida kung ganoon daw ba kalakas itong si Yuki. Ayon naman kay Yuki ay di niya raw alam kung papaano siya nahanap ng nasabing kalaban, at mukhang hinahabol na siya ng kanyang madilim na nakaraan. Pero huwag nga raw mag-alala si Master Hitoyoshi dahil specialty niya ang mga ganitong bagay, at sisiguraduhin niya raw na poprotektahan niya ang ating bida kahit ano pa ang mangyari. Si Master Hitoyoshi nga raw ang nagturo sa kanya kung ano ang kabutihan kaya isa siyang napaka-importanteng tao para sa kanya. Lubos kinilig na naman nga ang binata sa mga narinig, sabay sinabing bubuksan niya raw muna ang bintana at medyo mainit na sa kwarto. Agad inunahan naman siya ni Yuki at baka may sniper daw sa labas. At dito na nga natigilan ang dalaga ng may maamoy na katsude sauce na paborito nito na kalaunay na pagtanto nitong plinanta sa harap ng gate. Ito na nga ang nagbigay daan para malusutan siya ng assassin, at hawak na itong bida natin. Di niya raw inakalang mahuhulog sa ganitong bitag ang dalaga, at ganito na raw pala kaina ang tinaguri ang White Wolf of the Dragon's 9, dahil lamang sa dalulong pagbabagong buhay nito, ika na nga ng kalaban. Bagamat hostage nito ang ating bida ay bigla na nga lang itong nanggatag sa takot ng magsalita si Yuki, at magasgasan nga lang daw ni dulo lamang ng daliri ng kanyang master ay sisiguraduhin niyang masahol pa sa kamatayan ang mararanasan niya. Nagkadiutal-otal na nga si ate kalaban at sinabing si Yuki lang naman daw talaga ang pakay niya, at aminado siyang walang laban dito kahit 1000 taon pa ang lumipas,
kaya hihiramin niya nga lang daw muna pansamantala ang binata para maisakatuparan ang kanyang plano. Pumunta nga raw sa eskwelahan ng 2:00 si Yuki at sisiguraduhin niya raw na walang mangyayaring masama sa master niya bago ang oras na yun. Naiwan na ngang nagmo-moment si Yuki at kung di lang daw sana siya nakilala ni Master Hitoyoshi ay di raw sana ito malalagay sa ganitong sitwasyon. Nilamon na nga ito ng kanyang nakaraan at sinabing tatapusin niya ang kalabang assassin, at matapos masiguro ang kaligtasan ng ating bida ay aalis sa bansang ito nang matapos na ang kaguluhan, at babalik na lamang sa dati niyang buhay bilang si Zu. Bagamat ito ang paraan na kanyang nakikita ay tila taliwas naman ito sa nais niyang gawin, at napamahal na sa bagong pamilya na kanyang nahanap. Samantala, sa eskwelahan naman ay todo nakatali na itong bida natin habang kausap si Grace, at sisihin na raw ni Hitoyoshi si Yuki sa mga kaganapan. Wala naman daw siyang paki kung mamatay siya o hindi basta ba mapatay niya raw si Zu, ika na nga nito sa ating bida. Dito na nga napatanong si Hitoyoshi kung si Yuki raw ba ang kanina pa nitong sinasabi na Zu. Pinagtaka naman ito ni Grace at all this time di raw pala kilala ng binata ang tunay na pagkatao ni Zu, na tinawag nitong halimaw, isang walang awang mamamatay tao na maging si kamatayan daw ay kinatatakutan. Ang ika-4 sa 9 na dragon, ang White Wolf na si Zu. Ang Dragon's 9 nga raw ang pinakamalakas na clan ng assassin sa buong mundo, na nagmula pa sa iba't ibang parte ng mundo. At dahil marami itong kalaban ay siguradong tiba-tiba raw siya kung mapuksa niya kahit isa man lang sa mga miyembro nito, at tataas ang kanyang reputasyon. Na siyang daan para matupad na ang kanyang pangarap. Poker face nga lang si Hitoyoshi at sinabing malayo raw ito sa kilala nilang Yuki, na sobrang lampa maglinis at paiba-iba ng emosyon, parang ewan pero adik sa tonkatsu sauce. Kinabwisit na nga ito ni Grace at maging siya raw ay di makapaniwala, dahil 3 linggo niya itong sinundan pero walang duda raw na si Zu ito. Kulang na nga lang daw pagbabarilin niya ang mga ito noong pinag-uusapan ang tungkol sa kasal na pagkakalandi-landi raw na mga buwisit. Natahimik na nga lang bigla si Grace at napamuni-muni, at tila gets niya na raw ang nangyayari, at may kakaiba nga raw talaga sa ating bida na siyang nagpalambot ng puso ng halimaw na si Zu. Napangisi na nga ito at pabor nga raw ito sa kanya ngayon, at gagamitin niya laban kay Zu. Kaya sigurado na raw ang kanyang tagumpay. Walang ano-ano'y pamatak na nga ang 2:00 ng umaga, na siya nang ang pagdating ni Yuki sa eskwela. Wala na nga itong sinayang na oras pa at nilusob na si Grace, at gamit lamang ang kanyang mga punyal ay hinarang ang mga bala na binibira ng kalaban. Sa kasamaang palad ay nahulog na naman sa bitag ni Grace itong si Yuki at ayon, boom sa pagsabog ng landmines na tinanim nito. Happy na nga ito at ang dali lang daw pala matalo ng tinaguriang White Wolf, hanggang sa magulantang na nga ito nang biglang lumutang mula sa usok ng pagsabog, ang bidang dalagang di papakabog. Di na nga magkamayaw sa nerbiyos itong si Hitoyoshi habang todo pagpapakalma naman itong si Yuki at ililigtas nga raw niya si Master Hitoyoshi kahit anong mangyari. Kinabwisit na nga ito ni Grace at huwag daw siyang minamaliit ng mga ito, at balita nga raw niya di alam ng binata ang totoo niyang pagkatao, so paano raw yan bistado na siya kaya wala nang tatanggap sa kanya. Kala mo naman talagang magagawa mong mamuhay ng normal, banat na nga nito kay Yuki. Di pa man ito tapos magsalita ay binara na nga ito ni Yuki at sinabing may klase pa raw bukas ang Master Hitoyoshi niya at masama sa kalusugan nito ang napupuyat kaya tapusin na nga raw nila ang pagganap nito. Kinabwisit na nga ito ni Grace at puro Master Hitoyoshi na nga lang daw ang laman ng bibig ni Yuki, at tila di nga raw siya seneseryoso ng White Wolf. Dito naglabas na nga ito ng isang aparato, sabay pinakita ang mga baril na nakatutok sa bawat bies ng ating bida, at tignan nga raw nila hanggang saan aabot ang angas ni Yuki. Bago pa man matapos sa pagdadana naman itong kalaban ay agad lumusab na nga itong si Yuki nang walang pag-aalinlangan kahit nasa alanganin nga itong binata. Lubos kinagulat na nga ito ni Grace at napaisip sa pagkakakilanlan ng White Wolf na kailanman wala raw pinalampas na kalaban at lahat namamatay. Napangisi na nga lang si Grace at mukhang wala naman daw nagbago kay Yuki na gagawin ng lahat mapatay lamang ang target nito kahit mapatay itong si Hitoyoshi. Hanggang sa magulantang na nga ito ng basic harangin lamang ni Yuki lahat ng bala na tatama sana sa binata. Babanat pa nga sana ito muli ngunit sinira na ni Yuki ang cellphone nito na lubos nitong kinagulat. Abat ayaw talaga paawat ng pasaway na kalaban at babarilin pa sana ang ating bida kaya ayaw nakatikim ng malupiting sipa mula sa nag-uurumintadong bidang dalaga. Lubos na taranta na nga ito at mukhang katapusan niya na raw, at dahil na corner na nga ni Yuki ay kung ano-ano na ang sinabi sa nagbabagong buhay na dalaga, at kailanman daw ay kahit ano pa ang gawin nito ay di raw magiging normal ang buhay at magiging Miss Yuki. Ano ito fairy tale na you live happily ever after na lang, lalo na sayo na isa sa mga pinakatatakutang assassin sa mundo. At kahit mapatay mo ako ngayon ay siguradong may mga iba pang muling susubok na patayin ka para sa pangalan at reputasyon. Huwag dalulu ate, kailanman di ka magiging normal, banat na nga ni Grace kay Yuki.
Oh, tama ka naman, yun ang normal na kinalakihan ko noon pa man, ribat na nga ni Yuki. Ngunit iba na nga raw ngayon at kailanman hindi na siya papatay pa, at lalong-lalo nang hindi niya hahayaang may mamamatay dahil sa kanya. Simula nga raw ngayon, anuman ang mangyari ay poprotektahan niya ang normal na buhay na kanyang ginusto. Natigilan na nga si Grace sa mga narinig at napatunayang ang lahat ng istorya sa White Wolf, ang pinakamalakas na assassin, ang pinakamalupit na assassin, ay hindi lang basta istorya lang. Bagamat hindi lang daw ito basta tungkol lang sa pagpatay, kundi ay tungkol sa kung gaano ito kadesidido kapag may gusto na itong gawin at gagawin lahat magawa lamang ito, mapanoon man daw hanggang ngayon. Natawa na nga lang ito dahil kung talagang gusto raw siyang patayin ng White Wolf ay matagal na raw sana siyang patay. Magkasama na ngang umuwi ang dalawa, kung saan todo-todo ang pag-so-sorry ni Yuki sa mga nangyari, at kasalanan nga raw niya ang lahat, at kung sakaling nais ng ating bida na mawala na siya ay maiintindihan niya ito. Nginitian nga lang ito ni Hitoyoshi at sinabing turuan daw siya ni Yuki ng mga self-defense techniques matapos nito, at nakakahiya naman daw na siya ang lalaki pero wala man lang daw siya maitulong kay Yuki. Kilig-kilig na nga si ate mo maging si kuya mong lalaan din yung hype kayo sana all buisit. Pasanal na rin lods ng like at subscribe, salamat. Sikat na nga itong si Yuki sa kanilang eskwelahan at takaw tingin sa mga boys, dahil na rin sa taglay nitong pambihirang ganda at karisma sa iba, lalo na at ang galing pa raw sa sports. Tahimik nga lang ang ating bida sa tabi habang nakikinig sa mga usapan ng mga boys, hanggang sa maisip na nga nito ang nakaraang mga kaganapan at mga nalaman nito sa katauhan ni Yuki. Walang ano-ano'y kinikilig na titig na nga ang natanggap nito mula kay Yuki, na lubos kinabahala na nga ng ating bida dahil kulang na lang at patayin siya ng mga naiinggit at nagseselos na boys. Di pa nga rito natapos at dumagdag pa ang bola si Ate Blonde sa mga problema ni Hitoyoshi, at mas lalong nag-init ang mata ng mga lalaki sa ating napakaswerteng bida sana all kang kupal ka. Di na nga mapakali si Hitoyoshi dahil ayaw siya tantanan ni Grace, ang kalaban nila last time na ngayon ay teacher na nila. Dito na nga biglang nagpa-flashback, noong bigla na lamang silang nagulat ng may samalubong sa kanilang isang blonde na babae, at di raw ba siya naaalala ni Hitoyoshi sa kabila ng mainit na gabing kanila raw ay pinagsaluhan. Siya nga raw si Grace at gym teacher na siya ngayon ng kanilang eskwelahan bilang si Miss Nita. Ang ara-ara ng buhay raw ni Hitoyoshi. Kinagulat na nga ito nila Hitoyoshi at ibang-iba raw kasi ang itsura nito. Ayon naman sa dalaga ay kung combat daw ang forte ni Yuki, ay disguise naman daw sa kanya, tsaka ito raw talaga ang totoong itsura niya. Pero kung ang type nga raw ni Hitoyoshi ay babaeng may mahabang maitim na buhok, na parang si Miss Yuki ay pwede naman siyang magpalit, pang-aasar na nga nito sa ating bida na bigla na lamang natigilan. Tawa-tawa na nga ito nang makita ang reaksyon ng ating bida at halata daw raw masyado ang binata, hanggang sa sumingit na nga sa usapan si Yuki at ano na naman daw ba ang kailangan nito sa kanila. Paliwanag naman ni Grace na natutuwa raw kasi siya sa nasasaksihan niya, na ang maalamat na assassin na si Zu ay nagbagong buhay na at pinagsisilbihan ang isang normal na lalaki. Huwag nga raw silang mag-alala dahil wala siyang intensyong pumatay at lalong-lalo na ang mamatay, at nandirito nga raw siya para makipagnegosasyon. Sa loob nga raw ng 3 buwan ay ibibigay niya kay Yuki ang katsuda bread ng school canteen, na lubos kinagulat ni Hitoyoshi, ngunit mas nagulat na wala man lang patumpik-tumpik na sinang-ayunan nito ni Yuki, na todo naglalaway na nga ng lumingon kay Hitoyoshi at wala nga raw silang dapat ipag-alala. At nasuhulan na nga ng paborito nitong tinapay, hihi. O siya usapan na yan, ika na nga ni Grace at sanay magkasundo raw silang lahat habang siya ay mag-oobserba lang naman. Balik sa kasalukuyan kung saan todo lingkis na nga itong si Grace sa ating bida na tila nananodya na pasailusan si Yuki, tawa-tawa na nga ito sa gilid at napapansin na aapektuhan na ang ating bidang dalaga, na sinakto pa nga sa pag-serve ni Yuki ng bola ang pagbulong sa tenga ni Hitoyoshi kaya ayon, butas ang net sa gigil ni Yuki sa mga nakikita. Namula na nga lang si Yuki sa halong hiya at pagkabahala, at tinambangan na naman ng mga kaklase niya na namamangha sa kanya. Kalaunan ay todo sorry na nga itong si Yuki kay Hitoyoshi sa mga kaganapan, na lubos nagtataka rin sa inaasal ng dalaga. Ayon naman kay Yuki ay di niya rin daw maintindihan, at alam naman daw niyang walang masamang gagawin si Grace lalo na kay Master Hitoyoshi, ngunit di niya raw mapigilan na parang hindi mapakali, kapag nakikitang may ibang kasama raw ang ating bida. May mali raw ba sa kanya o talagang normal daw ba ito, pagtataka na nga ng dalaga. Dito na nga napagtanto ni Hitoyoshi ang ginagawa ni Grace at pinagseselos nga ang dalaga, kaya sinabi na lamang kay Yuki na normal ito kaya huwag na masyadong mabahala. Ayayayayay mapapag-good morning ka na lang talaga kung si Lablab Yuki ang bungad ng iyong umaga, na happy-happing sinimulan ang kanyang araw sa paggawa ng mga gawaing bahay, at lubos ibinida kay Master Hitoyoshi niya ang matagumpay niyang paglaba, sabay pa flashback sa nakaraan nitong mga paglaba na ayon sa ating bida ay may kapalpakan, kaya ganun na lamang ang tuwa ngayon.
Kalaunan ay napag-usapan na nga ng dalawa kung ano kakainin nila sa hapunan, at repolyo na nga lang daw ang nasa ref nila, ika ni Hitoyoshi. Ayon naman kay Yuki ay haluan na nga lang daw nila ito ng tonkatsu sauce. Nang marinig ito ng ating bida ay minabuti na nga lang nitong pumunta sa tindahan ng tonkatsu kasama si Yuki, na lubos pinagtaka ng tindera at sino raw itong magandang patay gutom na kasama ng ating bida. Ayon naman kay Hitoyoshi ay made na raw nila ito habang si Yuki naman ay di may tago ang pagkamangha sa lugar na pinagmula ng paborito niyang sauce. Di pa nga rito natapos ang pagkamangha nito lalo na nang makita si Lolo Tindero na bagamat nanginginig na raw dahil sa katandaan ay ibang klase parent daw ang kakayahan sa kutsilyo, at marahil grabe raw ang pinagdaan ng training para maatim ang ganitong skill. Baka raw isa rin ito sa kanila, ang maalamat na assassin na kilalang nakatira sa Japan, ika na nga ni Yuki na kina-poker face na lamang ng ating bida. Maging ang tindera ay nabahala na sa kawirduhan ng dalaga kaya naman pinaliwanag ni Hitoyoshi na paborito nga lang daw kasi ng kanilang maid ang sauce na gawa nila. Natuwa naman ang matanda sa sinabi ng ating bida at siya nga raw ang may gawa ng nasabing sauce. Happy-happy na nga si Yuki nang marinig ito at lubos nagpasalamat sa tindera, dahil kung di nga raw dahil sa sauce na gawa nila ay hanggang ngayon di niya malalaman na masarap palang kumain, at nang matikman niya nga raw ang sauce na gawa nila ay nagbago na ang mundo niya. Marahil ay kalokohan daw ito sa pandinig nila pero para sa kanya ay napaka-importante nito, dahil isa ito sa mga nagbigay dahilan sa kanya para maging masaya siya. Ika na nga ni Yuki na lubos nagpapasalamat. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang ito ng tapikin sa balikat ni Lolo Tindero, at may dumi nga raw siya sa kanyang damit. Ano pa nga ba at dagdag pagkamangha na naman ang nadama ng dalaga at di man lang daw niya nadama ang paglapit ng matanda, at di raw siya nagkamaling hindi ito basta-basta lang na ordinaryong tao. Dahil sa tuwa ng tindera ay iminungkahi nitong ipatikim sa kanila ang bagong gawa nitong sauce, na siyang musika na nga sa pandinig ng dalaga at di man lang nagpatumpik-tumpik na umayaw. Pakatikim sa sauce ay di maitagong saya na nga ang nadama ni Yuki at napakasarap na raw ng sauce na kanyang natikman. Ganabi na nga sila ng uwi at rekta kumain na rin, matapos nito ay napamuni-muni na nga ang ating bida, na bagamat masaya sa mga pagbabagong nararanasan ni Yuki ay nababahala pa rin sa nakaraan nito bilang isang napakalakas na assassin at napasearch pa nga sa Google kung ano ang Dragon's 9. Gusto nga nitong mas makilala pa si Yuki ngunit nababahala na baka maungkat pa ang masamang mga alaala ni Yuki na pilit na ngang iniiwasan para maging normal na tao. Siguro ay maiging hintayin niya na nga lang daw ang pagkakataon na mismong si Miss Yuki ang magkwento sa kanya ng nakaraan nito. Kalaunan ay nakatulog na nga ito, at napanaginipan ang tungkol sa malungkot na paghihiwalay ng kanyang mga magulang, ang pag-alis ng kanyang nanay kasama ang kanyang babaeng kapatid na todo iniyakan nito. Nagising na nga lang itong umiiyak at yakap na ni Yuki, at tinanong kung okay lang dahil umuungol daw ito kay pinuntahan niya. Bigla na ngang nahimasmasan si Hitoyoshi nang tumalbog sa melon ni Yuki, sabay agad nag-sorry at may masama nga lang daw siyang napanaginipan. Tungkol po ba ito sa nanay niyo? Tanong na nga ng nag-aalalang dalaga. Oo naman itong nahihiyang binata, kaya kalaunan ay iminungkahi ni Yuki na magpahinga raw muna ito sa kanyang kandungan ng ma-relax ito. Lubos na hiya naman si Hitoyoshi at huwag na raw mag-alala pa si Yuki at gising naman na raw siya. Sabay nahulog ang cellphone nito na agad na ngang pinulot ni Yuki at nagtataka kung bakit nagre-research tungkol sa Dragon's 9. Paliwanag naman ng binata na naku-curious nga lang daw siya ng slight sa pinagmula ni Yuki, at wala nga raw siya halos alam kay Yuki. Nagulat naman si Hitoyoshi nang magkwento si Yuki tungkol dito, at maging siya raw ay wala masyadong alam sa Dragon's 9 since kinuha lang naman daw siya dati ng kanyang mentor at dinala sa nasabing clan. At kahit nasa clan naman na daw siya ay tanging ginawa niya lang naman daw ay ang sumunod sa utos na bigay ng kanyang mentor. Minsan nga lang daw niyang nakita ang ilan sa mga miyembro ng Dragon's 9 at wala nang naging pagkakataon pa para makilala maging mga pangalan ng mga ito. Dating araw ay tanging mabuhay lamang ang nasa isip niya kaya wala na siyang naging pagkakataon pa para makita ang mga nasa paligid niya. Ayaw niya ring ma-disappoint ang kanyang mentor kaya yun lamang ang tanging focus niya noong mga panahong yun. Kaya nga raw lahat ng kanyang nararanasan ngayon ay bago sa kanya lahat. Napakiramdam nga raw niya ay panaginip lang lahat. Ngunit pag nakikita nga raw niya si Master Hitoyoshi ay naaalala niyang ito ang buhay na nais niya, ang maging normal, at sana raw dumating ang panahon na masabi niya sa sarili niyang ito na siya, masaya na at isa ng normal na babae. Abat ramibat din ang binata at sinabing pag nakikita rin daw niya si Yuki ay saya ang kanyang nadarama, at sa kabilang araw ng lahat ng nangyari ay nandito pera nito kaya nais niyang mas makilala pa. Lubos na mula na nga ang binata at nagpasalamat kay Yuki na dumating ito sa buhay niya. Di na nga kinaya ni kuya mo ang pangungulot ng itlog nito nang sabihin ni Yuki na kaya raw nais nitong pinapatulog siya sa kandungan nito ay dahil ito ang unang bagay na nagawa niya para sa Master Hitoyoshi niya, kaya kung banggan butin na raw itong muli ay welcome siyang matulog sa kandungan niya.
Sa kilig ni kuya mo ay sinabi na nga nito kay Yuki na sa panaginip niya raw ay imbis na si mama niya ang makita nito ay si Yuki na nga raw ang lumabas dito na siyang nagsalba sa kanya at nagbigay liwanag. Ay, edi ikaw nang hype ka, hihi. Pasampal na lang rin lods ng like at subscribe, salamat. Agaw pansin na nga ang kagandahan nitong si Yuki sa palengke habang namimili ng mga sangkap sa lulutuin nilang curry, with matching pag-bonus pa nga itong si Manong ng isang patatas sa bida nating dalaga. Walang ano-ano'y bigla na nga lang siyang kinausap ng isang bata at ipinabatid ang paghanga sa kanya, at sanay balang araw ay maging katulad niya raw, sabay tanong kung saan daw ba niya nabili ang mga damit niya. Bagamat di raw ito sinusuot ng mga normal na tao ay nais niya itong masubukan ng maging katulad niya raw siya, ika na nga ng bata, habang natigilan naman si Yuki at narinig na hindi ito normal na sinusuot ng mga tao. Nabagabag na nga ito kaya rektang tinanong ang Master Hitoyoshi niya kung normal daw ba ang pagsusuot ng maid outfit. Dahil dito ay naisipan ng ating bida na isama si Yuki na mag-shopping ng mga damit, kasama ang kanyang kapatid ngunit nagulat nang makita na nandirito rin si Grace. Ayon naman dito ay natiktikan niya raw kasi ang kanilang usapan kaya naisip ang sumama na rin ngayon, na lubos kinabahala ng ating bida dahil ang creepy raw. Ay grabe siya, ayaw mo niyan may katulong ka na mamili ng damit para kay Yuki, ribat naman nga ni Grace. Di na nga napigilan ni Rico na magtanong at kung assassin din daw ba itong si Grace. Oo naman ang dalaga na lubos kinahapi-hapi na nga ni Rico at may bago na naman siyang kawiwilihan. Wala na ngang nagawa si Hitoyoshi at nagpatuloy na sa pakay nila at rekta pumunta na sa mall. Agad na nga nilang hinanapan ng damit si Yuki na lubos na ngang nagustuhan ni Rico at may pa-pictorial nang naganap ngunit kinontra ni Hitoyoshi at ang hanap nga raw nila ay normal na damit para kay Yuki hindi pang sagala. Dito na nga umiksena si Grace at dinala sila sa isang panibagong shop kung saan agad sumubok ng damit si Yuki, na bagamat okay daw ay wala siyang mapaglalagyan ng kanyang kutsilyo. Nabahala naman si Hitoyoshi at bakit kailangan pa raw na ikonsidera ang paglalagyan ng kanyang mga sandata sa wala naman siyang dapat assassinate. Ayon naman sa dalaga ay mas panatag daw kasi siya kapag may natatago siyang sandata, na kinatamimi na nga lang ni Hitoyoshi at binanatan ng dalawa pa niyang kasama na magseryoso na sa paghahanap ng damit para kay Yuki. Tinawanan nga lang siya ng dalaga hanggang sa kalaunan ay nagpunta na sila sa panibagong shop, kung saan mga panibagong damit ang muling sinubukan ni Yuki. Tuwang-tuwa na nga sila Grace at lahat nga raw ng isinusuot ni Yuki ay bagay dito, na tila isang model. Dito na nga nila tinanong si Hitoyoshi kung ano raw ba sa tingin nito ang bagay kay Yuki. Ayon sa binata ay babagay nga raw dito ang isang puting bistayda, na kinang-isi na nga ni Grace at yun daw pala ang type nitong damit para sa dalaga. Kalaunan ay binili na nga lang nila lahat ng napili ni Yuki ayon dito sa binata, at nahirapan daw kasing mamili ng damit ang dalaga. Kalaunan ay napadpad na nga sila sa isang Halloween fair na lubos kinatuwa ni Rico at sakto raw, dahil kakailanganin nila ng costume para sa okasyon na laging inaabangan lalo na ng kanilang mama. Isa-isa na nga silang naghanap ng costume sa pangunguna ni Rico na hype na naman sa kanilang costumes. Habang naghihintay ay napansin naman ni Hitoyoshi na showing ang isa sa mga paborito niyang zombie movies. Edi sabay-sabay nating panoorin, banat na nga ni Grace, na agad namang sinang-ayunan ni Rico. Dito na nga nila tinanong si Yuki kung okay lang din ba ditong manood ng zombie movie, na sumagot din ng tanong kung sa sinehan daw ba nila ito papanuurin. Oo naman si Hitoyoshi ngunit kung nga raw ng dalaga ay okay lang din. Paliwanag naman ni Yuki na hindi raw sa ayaw niya, bagkus ay nagsilbing lugar daw kasi ito sa nakaraan niya para mag-assassinate ng mga target nila dati at kailanman di pa nasubukang manood ng pelikula rito. Kalaunan ay pinakitang sama-sama na nga silang nanood ng sine. Ngunit sa kasamaang palad ay kinagulantang ni Yuki ang first time nitong panunood ng zombie movie, na hanggang labas ay nagmuni-muni, na nakakatakot daw pala ang zombies. Dagdag pa nga ng dalaga na patay na raw ang mga ito kaya kahit siya ay walang laban, na lubos nagpang-inig na nga kay Yuki. Tinawanan nga lang ito ni Grace at naturingan pa naman daw na assassin pero takot sa zombie. Habang naglalakad sa daan at kumakain ng dessert, ay pinakita naman ng isang di kilalang dalaga na sila ay pinagmamasdan mula sa malayo at tila naiinggit sa kanilang ginagawa. Walang ano-ano'y bigla na nga lang itong hinablat ng isang lalaki at huwag nga raw papeexpetex itong sinaka, at di nga raw dapat ganito umasta ang isang taong nagmula pa sa pamilya Hikage. Agad naman itong nagsorry sa lalaking tinawag nitong Kuya Tatsu at nagpahabol pa ngang muli ng tingin sa ating mga bida. Nauna na ngang umuwi si Grace at nagpaalam, sumunod naman sila Hitoyoshi kasama ang kanyang kapatid at ihahatid na nga raw niya, at dumiretso na nga lang daw umuwi si Yuki. Naiwan na ngang mag-isa ang dalaga at napatingin sa isang salamin, at nanibago sa bagong damit na kanyang suot, sabay na alala ang maid costume na all this time tanging naging damit niya. Pakauwi ay agad na ngang nagpalit ng damit si Yuki balik sa maid outfit niya, kung saan bumungad agad itong si Mochi na nagpapakyut sa kanya.
Dito na nga niya napansin ang maduduming gamit, at napaisip na hindi niya nagawa ang mga gawaing bahay dahil buong araw silang nasa labas. Kukunin na nga sana nito ang maduming towel ni Mochi para labhan nang bigla na lamang tumakbo ang aso dala ang nasabing towel. Dahil sa masamang panahon ay bigla na nga lang din nawala ang kuryente, sabay pakita sa labas na naglalakad itong bida natin at nag-aalala kay Yuki kung okay lang daw ba sa bahay nila. Dahil sa mga napanood ay di na nga naiwasan ni Yuki na ma-imagine ang mga zombie sa oras na yon. Dumagdag pa nga itong si Mochi na inakala nitong zombie, ayon buti na lamang tanging towel lamang nito ang na-chop-chop niya at hindi ang mismong aso, kwento na nga nito kay Hitoyoshi noong dumating na sa bahay. Todo sorry naman ang dalaga at di niya raw sinasadya, at nagulat lang daw kasi siya. Huwag nga raw mag-alala si Mochi at aayusin niya ang nawasak niyang towel, at gagawin lahat para maibalik ito sa dati. Hinayaan na nga lang ito ni Hitoyoshi kaya happy-happy na itong si Mochi. Nagtaka naman si Hitoyoshi at bakit naka-maid outfit na ulit si Yuki, at di raw ba nito nagustuhan ang mga damit na binili niya para rito. Agad pinabulaanan naman ito ng dalaga at sinabing nagustuhan niya ang mga damit, ngunit ang maid outfit niya raw ay isa ring mahalagang regalo mula sa nakaraan niyang master, ito na nga lang daw ang natitirang bagay na natira mula nang namatay daw ito, paliwanag na nga ni Yuki. At ang huling mensahe raw sa kanya ng kanyang namaalam na master ay okay lang daw dito na umalis siya kung sakaling ayaw niya ng maging assassin. Noon daw ay hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng kanyang master, hanggang sa ngayon nga raw ay napagtanto niyang dahil sa maid outfit na ito ay napunta siya rito. Bagamat di raw kinokonsiderang normal ang pagsuot ng maid outfit, ay nais niya pa rin itong isuot, ika na nga ni Yuki kay Hitoyoshi, lubos pinag-alala pa nga nito na baka weird ito sa iba dahil maging si Miss Grace ay nasabing weird siya, na isang assassin pero takot sa zombies. Agad kinontra naman ito ng ating binatang bida at huwag nga raw mag-alala si Yuki dahil hindi siya weird, hindi rin weird ang pagsuot niya ng isang bagay na mahal niya, at lalong-lalo nang hindi weird ang mabahala sa mga bagay na kinatatakutan niya. Nagkataon nga lang daw na maid outfit ang gusto niya at zombies ang kinatatakutan niya, ika na nga ni Hitoyoshi dito. Lahat nga raw ng nararamdaman nito ay normal, kaya huwag itong mag-alala, huwag intindihin ang sinasabi ng iba, at sundin lamang ang puso at nadarama. Maging si Mochi ay ipinabatid din ng pagsang-ayon sa kanilang pinag-uusapan, sabay ibinander ang punit niyang towel at nais nang ipaayos sa kanila. Dito na nga napansin ni Hitoyoshi na ito ang towel na kasama ni Mochi noong dumating siya sa kanilang bahay, at marahil isang importanteng bagay din sa aso dahil ito ang nagpapaalala ng kanyang dating amo. Nang marinig ito ni Yuki ay agad na nga itong nagpresenta, nahayaan siya ni Hitoyoshi na ayusin ang nasabing towel bago sila maghapunan, at nakaka-relate nga raw siya sa nararamdaman ni Mochi, sabay turo sa kanyang bell at ito nga lang daw ang bagay na naglilink sa kanya sa nawawala niyang nakababatang kapatid. Agad sumang-ayon naman si Hitoyoshi hanggang sa biglang natigilan ng mapagtanto ang sinabi ng dalaga, na may nakababatang kapatid daw pala ito. Saglitan nyo na rin Lods like at subscribe ko, salamat. Dahil nga sa kuryosidad ng ating bida ay tinanong na nito maging si Grace kung may alam daw ba ito sa nawawalang kapatid ni Yuki. Ayon naman sa spy ay wala raw na kinabuisit na nga ni Hitoyoshi dahil nauna na ang suhol niya rito na ramen ngunit wala naman palang alam na impormasyon tungkol dito. Wala na ngang nagawa ang ating bida hanggang sa nagulat na lamang si Grace nang makita ang pagbuhos ni Yuki ng pagkadami-daming katsuda sauce sa ramen nito. At talagang may baon pa daw na sauce sa nasabing kainan. Dahil dito ay di na nga naiwasang maging barely na lamang ang natitirang katsuda sauce ni Yuki, kaya naman pagkatapos kumain ay dumiretso sila sa tindahan ng nasabing sauce, ngunit sa kasamaang palad ay naubos na ang supply nito dahil sa malapit na ang Katsuda Festival at binili na lahat ng mga estudyante. Todo sorry na nga si Manang tindera at di na nga raw nila halos masuplayan lahat ng demand nito, at baka next week pa raw ang susunod na bagsak nila ng supply nito. Lubos na dismaya na nga ang ating bidang dalaga sa mga narinig ngunit wala namang magawa kundi maghintay na lamang hanggang sa susunod na linggo. Nang mapansin ni Hitoyoshi na may kalungkutan ang dalaga dahil sa malapit nang maubos ang paborito nitong sauce ay minabuti na nga nitong baguhin ang topic ng kanilang usapan, at tinanong ito tungkol sa kapatid nito. Ayon naman kay Yuki ay di na halos niya matandaan dahil na rin sa katagalan, maging ang mukha ng mismong kapatid niya. Tanging ang bell nga lang daw ang natatandaan niya, nabigay sa kanilang magkapatid ng kanilang nanay. Kaya kahit kailan ay di niya raw inalis para mahanap siya ng kanyang nawawalang kapatid, ngunit sa kasamaang palad ay 10 taon na raw ang nakakalipas ay wala pa rin siyang anumang impormasyon dito. Hinihiling na nga lang daw niya na sana ay okay lang ito saan man ito ngayon kahit hindi man na sila palari na magkita pa. Walang ano-ano ay bigla na nga lang hamarang sa kanilang daan ang kanilang mga kaklase, at narinig ang pinag-uusapan nila tungkol sa kapatid ni Yuki, na marahil sobrang ganda nga rin daw tulad ni Yuki, sabay ibinida ang album ng idol nito na may autograph pa.
Dito na nga rin ibinuking ng mga ito si Hitoyoshi kay Yuki, na grabe na raw ang pinagbago simula nang dumating ang dalaga, na dati ay mangtanga raw na todo nagre-rebelde sa airpot nito, at minsan ang lakas pa nga raw ng trip na magsuot ng itim na coat sa gitna ng summer, at tinatawag pa nga raw ang sarili na bird ugong burat. Lubos na hiya na nga si Hitoyoshi sa mga sinabi ng kanyang kaibigan habang namangha naman si Yuki sa mga nalaman tungkol sa Master Hitoyoshi niya. Bago pa man nga masabi lahat ng kaibigan niya ang lahat ng kahihiyan niya sa mundo ay agad na nga niya itong pinigilan, na siya nang nagpatilapon sa hawak nitong autographed CD. Agad naman itong naagapan ni Yuki ngunit sa kasamaang palad ay paborito nitong sauce ang nadali at natapon sa sahig na lubos na nga nitong kinalugmok. Abat binangungot pa nga ito sa mga nangyari kinagabihan at di na nakatulog, hanggang sa puntahan na nga ito ni Hitoyoshi at dito inabutan na nagmo-moment parent, at wala na nga raw kabuluhan ng kanyang buhay, dahil galit na sa kanya ang Katsuda sauce, na kwento nitong napanaginipan niya kagabi. Pilit kinumfort naman ito ng binata at huwag na nga raw mag-alala, at meron naman ng supply next week. Nagdaan ng ilan pang gabi ay ganun pa rin nga ang ganap ni Yuki, at halos di na makatulog dahil sa kalungkutan nito. Dahil dito ay pinuntahan na nga nito si Hitoyoshi at sinabing di siya makatulog at natatakot, at kung pwede raw ay tabihan siya ng ating bida sa pagtulog. Wala namang nagawa na si Hitoyoshi kundi samahan na muna ang dalaga habang nag-aaral, at sa kanilang pag-uusap ay pinabatid na nga ni Yuki ang pagkamangha nito at ang daming araw malapit na tao sa buhay ni Hitoyoshi, sabay tanong kung may mga tao rin ba itong ayaw sa mundo. Ayon naman sa binata ay wala naman daw, pero kung siya raw papipiliin ay siguro airpot nga raw niya, di naman daw sa ayaw niya, pero ang dami na nga raw mga nangyari sa nakaraan na nagpakumplika ng pagtingin niya rito. Normal na bagay sa mga magkakapamilya, dagdag pa nga nito sa dalaga. Bigla na nga lang natigilan si Yuki at tila naalala ang kanyang kapatid na may galit sa kanya, sabay nagpaalam na muna sa ating bida at babalik na raw siya sa kanyang kwarto, na nag-iwan na nga kay Hitoyoshi na nagtataka. Itinapon mo na lamang ako na parang basura, parang ginawa mo sa kapatid mo, ika na nga ng Katsuda sauce sa panaginip ni Yuki at tila sinesermunan nito. Puro nga lang daw pagpatay ang kanyang alam kaya kinamumurian siya ng lahat. Pati nga raw si Hitoyoshi ay idinadamay pa nito sa magulong buhay nito, at lahat nga raw ay kasalanan niya. Biglang pa-flashback na nga sa nakaraan kung saan ipinakita ang dating buhay ni Yuki, na nagngangalang Maria, at nasa isang palabas sa TV bilang isang prodigy kid na kayang magsalita ng 15 lengguwahe, may pambihirang memorya at iba pang kakayahan na wala ang iba. Larawan ng isang magandang pamilya kasama ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid. Sa kasamaang palad ay nawasak ang lahat ng ito dahil sa mga masasamang tao na nagka-interes sa prodigy kid na katulad niya, kumidnap sa kanya na nagresulta sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, na siya nang nagbigay lamat sa kanyang puso at sinisisi ang kanyang sarili sa lahat ng mga nangyari. Dahil dito ay unti-unti nang nawala ang emosyon ni Yuki, at dito na nga nalihis ang landas sa pagiging assassin. Sa kasamaang palad ay ito na nga ang lubos kinamurian ng kanyang nakababatang kapatid sa kanya, at sa huli ay naiwan na ngang mag-isa. Nabuhay sa pagpatay hanggang sa di na nga nito na maalayan na ito na ang kanyang naging buhay, at naging pinakamalakas at pinakatatakutang assassin sa mundo, sa kamay ng dati nitong master. Nagising na nga lang si Yuki sa sigaw ni Hitoyoshi, at ginising siya mula sa bangungot niya. Pasensya na nga raw at pumasok siya sa kwarto nito gawa nang narinig niya ang mga ungol ng dalaga kaya nag-alala raw siya. Bago pa man matapos ni Hitoyoshi ang sinasabi niya ay bigla na nga lang siyang niyakap ni Yuki sabay hinayla sa kama na lubos niyang kinagulat. Nanggatag na nga lahat ng itlog nito sa kilig at di malaman ang gagawin, habang nakiusap naman si Yuki na manatili na muna silang ganito pansamantala. Dito na nga naramdaman ni Hitoyoshi ang panginginig ng kamay ni Yuki, at napagtantong dahil ito sa napanaginipan ng dalaga, kaya naman para mapakalma ito ay tinapagtapik ang braso ng dalaga, hanggang sa nakatulog na nga ito sa tabi ng ating bida. Kinabukasan sa eskwelahan ay kinagulat naman ng kanilang mga kaklase nang malaman na walang ideya si Yuki sa Katsuda Festival. Na bukod sa pangalan nito ng paborito niyang sauce ay isa rin itong sport, cultural, at music festival all-in-one. Sa suma total ay isang araw itong matagal ng tradisyon ng kanilang lugar at eskwelahan. Dagdag pa nga ng mga ito na binubuo ito ng 3 festivals, kung saan partisipante ang lahat ng estudyante at naglalabanan sa overall ranking. At isang araw sa mga pinaka-aabangan na premyo rito ay ang Premium Made Katsuda Sauce. Abat ano pa nga ba at naglaway na agad si Yuki nang marinig ito at matagal-tagal nang hindi natitikman ang paborito niyang sauce, ngunit binasag agad ng kanyang mga kaklase at bihira nga raw manalo ang mga sophomore na katulad nila, lalo pa at maging grades nila ay kasama sa mga titignan pagdating ng festival. Dito na nga ibinida ni Yuki na okay naman daw ang kanyang grades nang kamustahin nito ni Hitoyoshi, ngunit ayon sa binata ay naka-base pa rin ang kanilang score sa average ng kanilang buong klase, na kailangang umaabot raw ng 60% para mag-qualify sa festival.
Lubos ikinabahala na nga ito ni Yuki at malayong-malayo pa raw ang kanyang score sa average na kailangan ng kanilang klase para maging eligible sa festival, na agad namang pinakalma ni Hitoyoshi at huwag na nga raw itong masyadong troublemaker pa ng dalaga, ang importante raw ay pasado ito, tsaka kaya pa naman daw itong magawa ng paraan. Dahil dito ay lubos na buhayan na ngang muli si Yuki at extra effort na nga lang daw sila nang makakwalify sa nasabing festival, sabay pasaglit ng kamera sa di kilalang pink na buhok na dalaga. Bandang tanghali ay napawi na nga ang kalungkutan ni Yuki nang matanggap ang katsuda bread mula kay Grace na siyang usapan nila, na siya na ngang nagpasalamat dito, kinagulat naman ito ni Grace at sa isip-isip ay tila nakalimutan na raw ni Yuki ang nagawa niya nakaraan pa lamang lalo na dito kay Hitoyoshi. O siya umalis na nga raw sila at baka may makakita pang iba sa ginagawa nila, ika na nga ni Grace habang nagche-check ng mga test papers ng kanyang mga estudyante. Dito na nga napag-usapan nila Yuki at Hitoyoshi ang tungkol sa Katsuda Festival na siya na ngang narinig ni Grace kaya muli silang tinawag, at may isang exam paper daw siya na walang pangalan, na pagmamayari ni Yuki, at mukhang nakalimutan daw nitong lagyan ng pangalan kanina sa exam, sayang pasado pa naman daw sana kaso di nalagyan ng pangalan, na lubos pinag-alala at prenoblema na nga ni Yuki. Dito na nga nakiusap si Hitoyoshi kung pwede ihabol ni Yuki ang pangalan nito sa test paper, ngunit siya namang agad binara ni Grace at wala na nga raw libre sa mundong ito. Bago pa man nito matapos ang mga kondisyon na inihatag nito para sa request nila Hitoyoshi ay bigla na lamang may dumaang mabilis na hangin, at sa gulat ni Grace ay may pangalan na ni Yuki ang nasabing test paper. Ano raw ang ginawa nila at meron na itong pangalan, ika na nga ni Grace sa kanila, na binanata na nga ni Hitoyoshi na baka haka-haka lamang nito ang mga nangyari at talagang may pangalan na itong dati una pa lamang, kaya ayon walkout na nga lang ang nag-uurumentadong teacher at nabuisit sa kanila. Nang makaalis si Grace ay agad na ngang nagpasalamat si Yuki sa di kilalang dalaga na tumulong sa kanya, na todo na mula nang mapansin niya. Agad naman itong nakilala ni Hitoyoshi at tinawag na Miss Hikage at kaklase nga raw nila. Naka-Hikage nga raw ang kanyang pangalan, lubos na hihiya na nga nitong pagpapakilala at sinabing may alam daw siyang paraan para manalo sila sa festival. Papanalo na rin lods ng like at subscribe ko, salamat. 2v1 na nga ang paganap ni Ating Pink ang buhok sa kanilang bahay. Hanggang sa muntik-muntikan na nga itong modelin ng isa sa mga ito kaya to the rescue ang kuya nito. Umayos nga raw ito sa training nito dahil nakakahiya bilang isang Hikage na may 300-year-old Hikage style of martial arts tas lalampulang pa lamang, agad nagsorry naman ang dalaga habang umalis naman ang kuya nito na lubos ang pag-aalala at buti na lamang daw di nasaktan ang pagkakatekyot na mukha ng kanyang kapatid. Samantala, dumating naman na ang araw ng Katsuda Festival na idinaos sa eskwelahan nila Hitoyoshi, kung saan ang theme ng interclass competition ay tinawag na Cops and Robbers. Dito na nga inilahad na ang magiging cop ay si Tatsu Hikage, ang kuya ng pink na buhok na dalaga at siya rin student council president, habang ang ibang estudyante naman ay magsisilbing robbers. Bagamat pinag-alala ito ng student council at baka masyado na raw pabor sa ibang estudyante ay ipinabatid naman ni Tatsu na mas kailangan nilang pagtuunan ng pansin ang transfer student na si Yuki Okuya dahil wala silang solidong impormasyon dito, at may posibilidad daw na isa sa mga kalaban ng kanilang pamilya na maaaring nandirito para maghain ng paghihiganti. Siya na nga raw personal na mag-iimbestiga rito sabay umalis na ng student council office. Samantala, mascot cafe na nga ang paganap ng class nila Hitoyoshi, kasama sila Naka na nag-moment na nga sa tabi at feeling niya raw ayaw sa kanya ng kanyang kuya, dahil kumpara raw sa kanyang kuya ay napakaliit niya at napakahina. Kaya nga raw niya naisip ang pumasok sa festival para manalo, at nang mapakita sa kanyang kuya na kahit papaano ay karapat-dapat siya bilang isang Hikage, tsaka para. Bigla na nga lang itong natigilan ng mapatitig kay Yuki, na tila agad namang nuggets ni Hitoyoshi kaya biglang change topic at nagpasalamat sa dalaga, at siya ngang nagbigay ideya sa kanila na sumali sa Cops and Robbers na may posibilidad silang manalo. Biglang singit na nga si Taiga sa kanilang usapan at nakakostume bilang isang Katsuda sauce, na lubos ikinabahala na nga ni Hitoyoshi at ganito raw ba ito sasali sa festival. Ayon naman kay Taiga ay huwag masyadong mag-alala ang ating bida pagkat sure win na raw sila dahil siya si Katsuda man. Lalo na raw at trio silang sasali nila Yuki at Naka. Maging si Yuki ay pinabatid din na gagawin lahat para manalo sila na lubos kina-blush-blush na naman nga ni Naka at nabuhayan ng loob, at pulbasan nga raw nila ang kanyang kuya Tatsu. Panggigigil naman ang nadama ni Tatsu at nasa loob pala ng kanilang classroom kanina pa at nakikinig, at pagbabayaran nga raw ni Yuki ang pangbabrainwash nito sa cute niyang kapatid. Pagdating ng tanghali ay kumain na nga muna sila Hitoyoshi sa may hagdan ng kanilang eskwelahan. Dito na nga nag-alala si Hitoyoshi kay Yuki pagkat magkakaroon daw ng TV telecast ang nasabing festival sa kasali pa naman ang bida nating dalaga na isang nagbagong buhay na assassin. Walang ano-ano'y dumating na nga rin sa eksena ang kanyang kapatid na siya na ngang nakakulitan nila habang nagsilbi naman itong daan para makausap ni Naka si Yuki.
Dito na nga nahihiya nitong tinanong ang ating bidang dalaga kung may kaibigan daw ba ito. Nagkaditaranta-taranta na nga ito sa kanyang tanong at sinabing wala raw kasi siyang kaibigan, at kung mamarapating nga raw ni Yuki ay kung pwede niya itong maging kaibigan. Walang patumpik-tumpik na sumang-ayon naman dito si Yuki, na lubos kinatuwa na nga ni Naka. Sa tuwa nga nito ay umalis na muna ito habang napatanong naman ng dalaga kay Hitoyoshi kung ano raw ba ang ibig sabihin ng isang kaibigan. Lubos si kinatuwa na nga ng mga estudyante nang ipakilala sa kanila ang special guest ng nasabing festival, ang isang chicks na dalagang nagngangalang Nazca. Dito na nga ipinaliwanag ng announcer ang rules ng Cops and Robbers, kung saan kapag nahuli lahat ni President Tatsu ang mga robbers at nailagay sa prison ay panalo na ito, ngunit kapag ni isa man lang na robber ang hindi nito mahuli ay panalo na ang robbers. At di pa nga doon natatapos pagkat mahawakan lang daw ng isang robber ang isang robber na nakakulong ay malaya na itong muli. Abat pabor na pabor nga raw sa mga robbers ayon naman kay Ate Nazca ika na nga nito kay Ate Announcer. Dito na nga may pahabol na rule na idinagdag ang dalawa, at ayon nga sa special guest ay kailangan isuot daw ng mga estudyante ang kung anumang costume nila sa kanilang class tour. Todo sorry na nga itong si Naka at di niya nga raw nalaman agad ang tungkol sa rule na ito, na pinakalma naman agad ni Yuki at wala nga raw itong dapat ipag-alala, lalo na at nandito nga raw siya bilang kanyang kaibigan, na masasandalan niya sa ganitong sitwasyon. Happy-happy na nga itong si Naka habang napanatag naman si Yuki dahil pumabor din ang sitwasyon na magamit ang costume para maitago ang kanyang katauhan sa harap ng mga kamera. Mas nadagdagan na naman nga ang galit ni President Tatsu nang makita na iwas na naman sa kanya ang kanyang pagkakatekyot na kapatid, na nagtatago sa likod ni Yuki na lubos nitong pinanggigigilan. Maging si Hitoyoshi ay grabe ang pag-aalala at bagamat layamado raw ang mga robbers ay tila iba raw ang aura ni President Tatsu ngayon. Wala nang ang sinayang na oras pa si Tatsu at banirahan agad lahat ng estudyante nang magsimula na ang festival, lipad dito, lipad doon, walang sino man ang nakaligtas sa nag-uurumintadong unggoy na may sister complex. 3 minuto pa nga lang ang nakakalipas ay lagas agad ang mga robbers, hanggang sa 3 na nga lang ang natira, ang klase ng mascot cafe na kinabibilangan nila Yuki, Naka, at ni Katsudaman, na todo-todo ang panggigigil at nanunood daw ang love-love niyang si Nazca. Papasikat pa nga sana ito ngunit ayon basic binalibag lamang ni President Tatsu at nakatuon lamang ang atensyon kay Yuki na lubos nitong kinamumuryan dahil nilalayo raw siya sa kanyang kapatid. Walang ano-ano'y dinambahan na nga nito ang ating bidang dalaga, at naramdamang tila may kakaiba sa dalaga, hanggang sa nagulat na lamang ito nang may sumabog na usok mula sa kung saan. Mas kinagulantang na nga nito nang makita na MB si Yuki ay ang nakababatang kapatid niya na ang kanyang nabalibag. Habang napamoment naman sa tabi si Yuki at napaisip sa ginawa ni Naka para sa kanya. Dito na nga ito napa-flashback sa sagot kanina ni Hitoyoshi sa kanya tungkol sa kung ano ang kaibigan, na ayon sa binata ay mga tao raw na pwede mong makasama sa mga kalokohan, kakulaitan, at kung ano-ano pa, at sa kaso nga raw niya ay itong dalawang top-mo niyang kaibigan na kailanman hindi siya iniwan kahit noong mga tanga days niya. Hindi siya sinukuan kaya sana balang araw daw ay masakliyan niya rin ito. Iyon nga raw ang kahulugan niya ng kaibigan. Dito na nga nagmuni-muni si Yuki habang tulala naman itong si President Tatsu sa kanyang nagawa. Kalaunan ay bigla na nga lang nagdambahan ang dalawa, at parehas ayaw magpatalo sa isa't isa, si Tatsu na pangalan at apelyido ang iniisip habang puro Katsudasos naman ang nasa isip ng ating bidang dalaga na siya nitong inspirasyon sa laban, at nagugutom na nga raw siya. Ipinabatid naman ni Tatsu ang galit nito kay Yuki at huwag nga raw itong umaasta na as if kaibigan nito ang kapatid niya, dahil dapat daw espesyal ito sa kapatid niya para masabing kaibigan nito. Tsaka wala raw itong alam kay Naka, sa kalungkutan nito, sa pinagdaanan nito, at sigurado sasaktan lamang daw ng ating bidang dalaga, kaya tatapusin na nga raw niya ito bago pa man yun mangyari. Sa kung saan ay nagulat na nga lang si Tatsu nang ibalibag siya ni Yuki, na lubos kinagulat ng lahat, sabay rekta takbo ni Yuki kay Naka. Agad sinundan naman ito ni Tatsu ngunit naunahan pa rin siya ni Yuki, at dito ipinabatid na gets na raw niya ang ibig sabihin ng pagkakaibigan. Walang ano-ano'y lumuhad na nga ito sa harap ni Naka at tinanong ito kung pwede niya raw ba itong maging kaibigan. Lubos si kinagulat na nga ito ni Naka ngunit bago pa man ito makariak ay bigla na lamang sumingit sa eksena si Tatsu sabay natapos na ang kanilang palaro. Sa kasamaang palad ay talo sila sa palaro dahil nasa loob ng prison si Yuki at nahuli ni Tatsu sa mga huling sandali. Ayon ulat sila habang nanalo naman ang klase ng Student Council President na si Tatsu. Dahil natapos na ang laban ay nagsilapitan na ang mga paparazzi para ma-interview sila. Na lubos kinabahala na nga nila Hitoyoshi at maging ni Naka. Abat syempre to the rescue na naman itong si Naka at naglabas muli ng pink na smoke bomb, at dito na nga ipinakitang si Taiga na ang nasa costume ni Yuki, habang si Yuki naman ay nasa costume na ni Katsudaman, na siya nang ang pinagtulungang nilabas nila Hitoyoshi and friends.
Todo sorry na naman nga itong si Naka at kasalanan niya raw kung bakit sila natalo, na agad pinabulaanan naman ni Yuki, tsaka ang iniisip niya lamang daw kasi noong oras na yun ay ang mailigtas itong si Naka, dahil kaibigan niya ito. Happy-happy na nga itong si Naka hanggang sa basag trip na ngang dumating ang kuya nito at sinabing umuwi na nga raw sila. Gigil na naman nga ito kay Yuki habang wala namang ideya itong bida nating dalaga kung ano ang problema ni Gorilya, pagkat galak lamang ang nadarama nito sa pagkakaroon ng bagong tagpong kaibigan. Palike at subscribe na rin Lods baka naman, hihi, salamat. Pasikat na nga itong si Naka at pinakita ang kanyang kakayahan kila Hitoyoshi at Yuki, at sinabing bagamat isa siyang ninja ay walang-wala raw siya kung ikukumpara sa kanyang kuya. Kung siya nga lang raw ang masusunod ay ayaw niya ng ganitong buhay at nais lamang na maging normal. Agad na ngang nakarelate si Yuki at parehas nga raw sila ng gusto at nararamdaman, sabay nilapitan si Naka at iminungkahing pag-usapan nila ang kanilang mga pagkakapareho at road to normal life, na siya niya raw ikatutuwa at ikapapalagay. Happy-happy na nga itong si Hitoyoshi sa kanyang mga nasasaksihan hanggang sa bigla na lamang sumingit sa likod si Grace at ang sarap-sarap daw ng buhay ng ating bida, na puros checks ang nakapalibot abat may harem na nga raw itong jackpot na binata. Todo tanggi na nga ang binata habang nagpatuloy naman sa pang-aasar ang dalaga, na pilit sinusubsob ang kanyang melon sa likod ng napakaswerteng bida natin. Walang ano-ano'y bigla na lamang may lumipad na kutsilyo mula sa kung saan, kutsilyong nanggaling kay Yuki at tila nagselos ng di nito namamalayan sa sarili niya. Agad nagsorry naman si Yuki habang napatitig na lamang itong si Grace at mamamatay pa raw siya nang wala sa oras sa kalandian ng dalawang bida. Namangha naman si Naka at di inakalang assassin din itong si Teacher Grace nila. Dito na nga lumapit si Grace at sinabi kay Naka na alam nitong siya ang may pakana ng paglagay ng pangalan ni Yuki sa test paper nito noong nakaraan. Walang ano-ano'y natigilan na nga lang ito nang muling maglabas ng kutsilyo si Yuki. Kaya naman umupo na lamang sa tabi at mahal niya pa raw ang kanyang buhay. Dito na nga napatanong si Hitoyoshi kung bakit nga raw ba nandirito itong si Grace, ayon naman sa dalaga ay pupunta raw kasi siya ng China at may sideline siya, magtatanong-tanong na rin daw siya rito tungkol sa nawawalang kapatid ni Yuki, sa iilang mga nakakakilala kay Yuki at delikado raw kung sa organisasyon mismo siya magtatanong. O siya yun lang naman daw ang idinaan niya rito at nang hihinayang na di niya raw makakasama ang mga ito sa Christmas, siguraduhin nga raw nila Yuki na painitin ang malalamig na gabi kasama si Hitoyoshi. Pagbibiro pa nga nito bago umalis, nalubos kina-blush-blush na naman ng binatang swerteng jackpot. Maging si Naka ay di na nga naiwasang kiligin, at tinanong kung may relasyon daw ba ang dalawa nating bida. Agad itinanggi naman ito ni Hitoyoshi kaya todo-tadong nagsorry itong si Naka, at matagal niya na raw kasing pinagmamasdan ang dalawa at inakalang magjowa ito. Saya naman ang nadama ni Yuki at sa tanan nga raw ng kanyang buhay, na siya ay namuhay ng mag-isa, ay mayroon ng mga tao sa kanyang paligid, na nais niyang protektahan, na siya nang nagpangiti kay Hitoyoshi. Walang ano-ano'y bumagsak na nga ang unang snow sa kanilang lugar, kasabay ang text na nagmula sa airpot ni Hitoyoshi na tila nagpabagabag sa binata. Happy-happy naman itong si Mochi nang makita ang snow sa labas, na siyang sinabayan din ni Hitoyoshi at gumawa pa nga ng isang maliit na snowman. Ginaya nga rin ito ni Yuki ngunit kung anong kinaganda ni Yuki ay yun din kinapangit ng kanyang ginawang snowman. Sa kabila nito ay pinuri pera nito ni Hitoyoshi na nagpa-blush-blush na naman nga sa dalaga. Abat ipal na nga itong si Mochi sa landian ng dalawa at aksidenteng nawasak ang pangit na snowman ni Yuki, na kinastress na nga ng dalaga habang nakatanggap naman ng tawag itong si Hitoyoshi. Dito na nga nabatid ni Yuki ang kalungkutan sa mga mata ng kanyang master habang may kausap ito sa cellphone, hanggang sa magpaalam na nga muna ito na pupuntahan muna ang kanyang kapatid. Agad na ngang nagpunta si Hitoyoshi sa bayan at dito nga raw sila magkikita ni Rico, ngunit sa gulat niya ay si Yuki ang naabutan niya na todo nakaporma pa. Kilig-kilig na naman nga ang itlog ni kuya mo nang bigyan ni Yuki ng scarf at para di raw siya lamigin sa kanilang date. Lubos kinagulat na nga ito ng binata at nagkadiutal-otal sa kanyang narinig at anong date raw ang sinasabi nito. Paliwanag naman ni Yuki na ito raw ang makakapagpaganda ng pakiramdam ni Hitoyoshi, ayon sa sinabi sa kanya ni Miss Rico, na mag-date raw silang dalawa. Nais niya lamang daw na gamaan ang pakiramdam ng ating bida at makatulong sa nabatid niyang kalungkutan nito simula pa kanina. Abat siya pa nga niyaya ni Yuki sa date at kalaunan nga ay tila napilitan pang pumayag na bol-bol mong hype ka. Happy-happy na nga itong si Yuki na hinawakan sa kamay ang binata, habang di naman maitago ni Hitoyoshi ang kilig at patingin-tingin sa pagkaganda-gandang dalaga. Sa kanilang paglalakad ay nabaling na nga ang atensyon ni Hitoyoshi sa mga snow, at napakaganda raw tignan lalo na kapag nasisinaga ng ilaw, isang araw ito sa mga dahilan kung bakit mahal niya ang snow. Napablush na nga at napangiti si Yuki nang marinig ito, na lubos pinagtaka ni Hitoyoshi at kung may nasabi raw ba siyang mali. Ayon naman sa dalaga ay masaya lang daw siyang marinig na sinabi ng kanyang master na mahal siya nito.
Bagamat alam niya raw na ang tinutukoy nito ay ang Snow, o Yuki nga sa Japanese, ay masaya raw pakinggan mula kay Hitoyoshi. Ayun nga at nawala na itlog ng binata sa tindi ng kilig na nadama nito. Pang-aasar na naman nga ang nakuha ni Hitoyoshi mula sa kanyang kapatid at sa pag-set up nito sa kanilang dalawa ni Yuki, habang hanggang ngayon ay di pa rin makapaniwala ang binata na nangyari ang lahat at ginawa yun ni Yuki para sa kanya. Ayon kay Rico ay kung susukitin na raw ang affection rating niya sa kanyang kapatid ay aabutin lamang ito ng 30s, habang libu-libu naman raw sigurado kung si Miss Yuki. Siguro naman daw malinaw pa sa mga confidential funds ng gobyerno natin ang pagtingin ni Yuki kay Hitoyoshi, na siyang tunay nga ay mahal daw siya. Natatamimi na nga lang ang binata dahil maging siya ay hirap itago ang nararamdaman sa dalaga, at kung pag-ibig na nga raw ba ito. Walang ano-ano ay bigla na nga lang naglabas ng isang application si Rico, na kung tawagin ay Unrequited Love Diagnostic Test, na siyang susukat raw ng kanyang estado sa puso ni Yuki. Lubos ibinida na nga ito ni Rico kay Hitoyoshi sa kabila ng pagdududa rito ng binata, at reliable raw ito dahil maging mga kaibigan niya ay ito raw ginagamit bago umamin sa mga crush nila, at napaka-accurate raw ng mga resulta. Sus naman wala naman mawawala sa'yo, pangungulit na nga ni Rico sa kanyang kapatid na ubod ng torpe. O siya, unang tanong, hinahawakan ka ba niya? Oo naman ang binata. Pangalawang tanong, pinupuri ka ba niya ng madalas? Muli ay oo ang sinagot ni Hitoyoshi. Pangatlong tanong, siya ba ang nagsisimula ng inyong mga usapan? Oo na naman ang binata. Pang-apat na tanong, tinutulungan ka ba niya pag napa-trouble ka? Oo na naman si kuya mo. Pang-limang tanong, bigla na lang ba kayong nagtititigan minsan? Oo daw ika na nga ng binata. Pang-anim na tanong, tumatawa ba siya sa mga kwento mo? Oo daw ika na nga ni Hitoyoshi. Hanggang sa nakaabot na nga sila sa question number 25, ang huling tanong kung saan nasabi na raw ba sa kanya ni Yuki na gusto siya nito. Pabulong na hindi na nga ang sagot ni Hitoyoshi rito. Ayon nga at natapos na ang Unrequited Love Diagnostic Test na paganap ni Rico, kung saan 76% daw ang tsansa na mahal nila ang isa't isa ay kilig-kilig na balita na nga ni Rico sa kapatid niya, at kulang na nga lang daw ay umamin na itong si Hitoyoshi nang matapos na ang kalandian nilang mga hayop sila. Kalaunan ay dumating naman na mula sa pag-shopping itong si Yuki, na siya nang ang sunod kinulit ni Rico at may mga katanungan daw siya rito na kailangan niya lamang sagutin ng oo o hindi. Lubos kinataranta na nga ito ni Hitoyoshi lalo na nang marinig ang mga sagot ni Yuki, na parehas sa kanya ay puros oo ang sinasagot. Oo dito, oo doon, di na nga kinakaya ng binata lahat ng sagot ni Yuki at nawiwindang sa tabi. Hanggang sa umabot na nga ang dalawa sa panghuling tanong, kung sa sinabihan na raw ba siya ng kanyang kuya na gusto siya nito. Agad oo naman ang sagot ni Yuki at sakto kagabi pa nga lang daw, kilig-kilig na kinagulat na nga ni Rico at solve na raw ang buhay niya, kahit kunin na siya ni Lord mamaya, hihi. Di nagtagal ay kain mode na nga ang tatlo at tapos nang maluto ang kanilang ulam. Dito na nga sinabihan ni Rico si Yuki na para mas ma-enjoy nito ang pagkain ay iunat nito ang kanyang binti. Sabay nagpasalamat sa dalaga at kung di raw dahil dito ay baka hanggang ngayon puno pera ng basura ang bahay na ito at wala silang lugar sa pahat-pat na ganito, na siyang gawain daw ni Kuya Hitoyoshi niya para mainis ang airpat nila. Nahiya naman si Hitoyoshi kay Yuki kaya sinabihan si Rico na kumain na lamang at hindi puro kadaldalan. At ayaw nitong malaman ng dalaga ang kapasawayan niya dati. Siyang tunay nga ay ito na nga ang sinabi ni Rico, na ayaw lang siguro kasi ni Kuya Hitoyoshi niya na malaman ni Yuki ang isip bata days niya sa bahay na ito, at nais lamang na magpapogi sa harap ni Yuki. Sa buwisit ni Hitoyoshi ay sinubukan na nga nitong sit-in si Rico nang tumigil na, ngunit sa pagtataka niya ay tila wala raw itong reaksyon. Kaya naman sa inis niya ay inulit-ulit niya ang pagsipa rito. Abat wala pa rin na siyang makitang reaksyon dito. Kaya naman kalaunan ay napasilip na sa ilalim ng lamesa, at dito lubos na gulat na ang nasisipa niya pala kanina pa ay si Yuki. Ayun nga at nagkahiyaan na ang dalawa habang naiwan namang nagtataka si Rico at ano raw ang nangyayari sa dalawa. Todo sorry na nga itong si Hitoyoshi habang happy-happy na naman itong si Rico at secret code daw ba ito ng dalawa para sa I love you. Pa-I love you na rin lods ng like at subscribe, salamat. Abat di mo na lang talaga alam kung maawa ka ba o mabibuisit sa bida natin. Nakatabi na namang matulog si Yuki, ngunit nagrereklamo at puyat na naman daw siya at walang tulog, dahil di mapakaling katabi si Yuki. Di na nga kinakaya ni Hitoyoshi ang sitwasyon nila na siya rin daw mismo ang may gawa, nang sabihan niya si Yuki na okay lamang tumabi sa kanya kapag binabangungot ito. Nagsisisi na nga raw siya na sinabi niya ito dati dahil siya rin daw ang napupuyat ngayon at di kinakaangkilig na katabi ito matulog. Dahil dito ay napatanong na nga si Yuki kung may bumabagabag daw ba sa ating bida. Wala naman daw ayon sa binata at Ramason na lamang na maagang nagising para maglinis sa darating na New Year.
Napaisip naman si Hitoyoshi na dapat magawa niya na ito ng paraan at para rin daw ito sa kanila ni Yuki. Samantala, happy-happy naman itong si Yuki na sinimulan ng paglilinis ng bahay, na may pakandirit pa sa kanyang pagmamap. Sisiguraduhin niya raw na babawi na siya ngayon at di na tulad ng dati, nang sumaya naman daw ang Master Hitoyoshi niya. Abat di pa man nagtatagal ay pinakita na ngang nakatambo na itong si Yuki, at naulit na naman ang dating kalbaryo nito sa pagmamap. Todo sorry na nga ito na agad pinatahan naman ni Hitoyoshi at alam niya naman daw na kagagawa nito ni Mochi. Walang ano-ano'y bigla na nga lang nagtanggal ng pang-ibabaw na damit si Yuki dahil nga sa nabasa ito, na lubos kinagulat na nga ni Hitoyoshi at sumambulat sa kanya ang 2 melon ng paraiso. Di na naman nga kinaya ng alta presyon ni Hitoyoshi ang mga nakita kaya napatakbo papunta sa Cub 8. Lubos pinag-alala na nga ito ni Yuki at kanina pa raw niya napapansing tila may bumabagabag sa ating bida, o kung di naman ay may sakit daw ba ito. Ayon naman kay Hitoyoshi ay inihanda niya lamang daw kasi ang paliguan ni Yuki nang hindi ito magkasakit, hanggang sa nagulat na nga ito nang makita na nag-aabang na sa kanya ang dalaga, at handa na siyang yakapin ng gumanda raw ang kanyang pakiramdam, todo pa-cute na nga ito na halos di na naman kinakaya ni Kuya Mo. Ngunit buong lakas ng loob na tinanggihan ng binata at ayaw samantalahin ang kabaitan ng dalaga, tsaka di raw ito normal sa isang lalaki at babae. Lubos kinalungkot na nga ito ni Yuki at nagsasawa na raw ba sa kanya ang kanyang Master Hitoyoshi, sabay pagbuhos ng mga luha nito na lubos kinataranta ng ating bida. Nagdrama na nga si Yuki at dahil daw ba ito sa mga pagkakamali niya at halos wala raw siyang magawang tama sa bahay na ito. Todo rason na nga ang binata na hindi ito dahil sa nagsasawa siya kay Yuki, o anumang dahilan, at sa gitna nga ng hindi nila pagkakaintindihan ay bigla na lamang naisip ni Hitoyoshi na ilihis ang kanilang usapan sa pagligaw ni Yuki, at baka magkasakit na raw ito dahil kanina pa basa ang damit. Sinunod na nga lang ito ni Yuki habang naiwan namang namamroblema itong si Hitoyoshi at mukhang mas napalala pa raw niya ang sitwasyon at awkward sa kanilang dalawa ni Yuki. Simula nga raw noong araw na iyon ay bawat pagkakamali ni Yuki ay napupunta sa pagbuhos ng mga luha nito at pag-so sorry, nang di niya raw alam kung paano patatahanan, bagamat ginagawa niya naman daw lahat para hindi ito maging malungkot. Sorry dito, sorry doon, wala namang naging choice si Hitoyoshi kundi pagbigyan na lamang maging ang pagtabi nito sa kanya sa pagtulog ng kahit papaano ay di na ito malungkot. Ayun nga at puyat lamang ang nakuha ng binata sa lahat ng mga nangyari. Samantala, nakita naman ni Yuki ang note ni Hitoyoshi na lalabas na muna ito, na tila ikinalungkot nito kaya naman isinama na muna si Mochi sa labas at naglakad-lakad. Dahil sa desperas na ng New Year ay karamihan ng mga tindahan ay halos sarado lahat, kaya naman dumiretso na lamang sa mall sila Yuki at dito naisip ang mag-shopping. Kinamangha na nga ito ni Yuki at ibang-iba raw ang galawan ng mga tao kapag patapos na ang taon, hanggang sa dito na nga nakita ni Yuki ang tindahan ng mga karne at bumili ng roast beef para sa hapunan nila. Agad na nga itong umuwi kasama si Mochi at dito inabutan si Hitoyoshi na may niluluto sa kanilang kusina. Naisipan nga raw ng ating bida na lutuin ang paboritong pagkain ni Yuki, ang okonomiyaki na may kasamang roast beef na binili niya raw kanina. Abat ano pa nga ba at naiyak na lamang si Yuki nang makita ang roast beef dahil olats na naman ang ginawa niya na pagbili ng parehong ulam kanina sa labas. Na kinataranta na naman nga ni Hitoyoshi at sinabi na lamang sa dalaga na di naman daw talaga parehas ang binili nila, dahil yung kay Yuki raw ay buo pa habang sa kanya naman ay chopped na. Bagamat masarap ang kanilang pagkain ay di naman napatahan ni Hitoyoshi ang dalaga sa pag-iyak at muli na namang sinisi ang kanyang sarili dahil muli na naman daw niyang pinaiyak si Yuki. Lubos na stress na nga itong ating bida sa mga nangyayari, sumabay pa na bukas na raw ang dating ng kanilang airpack. Di na nga nito namalayan na nakatulog na siya sa salas, hanggang sa ipakita na lamang na kinumutan ito ni Yuki. Kinabukasan ay maagang pagbati na nga ang natanggap nila mula kay Rico, na agad bumisita sa kanilang bahay, at Happy New Year daw sa kanilang lahat. Dito na nga sila niyaya nitong pumunta sa shrine ngunit sa kasamaang palad ay tulog pa ito, na ayon kay Yuki ay kanina pa raw niya sinusubukang gisingin ngunit sadyang masarap daw ang tulog nito. Naku naman ngayon pa talagang araw siya na puyat, ika na nga ni Rico na lubos pinagtaka ni Yuki. Ayon na nga kay Rico ay birthday nga raw ngayon ni Hitoyoshi, at tradisyon nga raw sa kanilang pamilya na tuwing birthday nito ay magtitipon-tipon silang lahat matapos ang pagbisita sa shrine tuwing New Year. Ano pa nga ba at iyak na naman itong si Yuki at di niya raw alam na birthday pala ngayon ng Master Hitoyoshi niya. Lubos kinagulat na nga ito ni Rico at ngayon nga lang daw niya nakitang umiyak itong si Yuki, na tila gripo raw ang mga mata. Maging si Yuki ay nagtataka nga rin daw sa kanyang sarili at mga luha na madalas daw siyang binabagabag sa mga nakaraang araw, kahit sa mga simpleng bagay nga lang daw kaya mas mabuting manatili na nga lang din daw muna siya sa bahay. Wala naman ang nagawa si Rico kaya umalis na lamang itong mag-isa. Pinuntahan na nga lang ni Yuki si Hitoyoshi para tignan ito,
Hanggang sa dito na nga ito nakatanggap ng text mula kay Naka kung saan tinatanong siya kung pupunta raw ba sila sa New Year Shrine visit, at maganda raw sana kung magkasama silang pupunta. Di naman ito binaygo ni Yuki at agad nagpunta sa nasabing kaibigan, ngunit sinabi kay Naka na bagamat pumunta siya ay hindi raw siya pamilyar sa mga ganitong tradisyon, na lubos kinagulat ni Naka. Dahil dito ay ipinaliwanag na nga ng kanyang bagong tagpong kaibigan ang tradisyon nila kapag New Year, kung saan nagpupunta sila sa shrine para sabihin at ipagdasal ang kani-kanilang mga hiling o wish sa mga Diyos. Dito na nga natuon ang atensyon ni Yuki sa isang box na may mga lamang papel, na ayon kay Naka ay fortune slips na naglalaman ng iba't ibang hula tulad ng isang fortune cookie. Agad na nga nila itong sinubukan na lubos nagpasaya kay Naka at masaya raw siyang natutulungan si Yuki na siya niyang kaibigan. Ngunit bigla na lamang nawala ang ngiti nito nang makita ang pag-iyak ni Yuki, nang mabasa ang kanyang fortune slip. Pilit pinakalma na nga nito si Yuki at pinaupo na muna sa isang tabi, at dito na pag-usapan na nga ng dalawa ang nilalaman ng fortune slip ni Yuki, kung saan isa sa mga nakasulat ay mananatiling nawawala ang isang bagay at maipapasa sa iba. Iniisip na nga nitong baka sila ni Master Hitoyoshi ang tinutukoy nito at mapaghihiwalay na lubos nitong kinalulungkot. Dagdag pa nga ng dalaga na napapansin niya raw kasi na tila kakaiba ang kanyang master sa mga nakaraang araw, medyo ilang daw sa kanya na hindi niya maintindihan, at baka di magtagal ay di na siya nito kailanganin pa, na siyang magiging rason ng paghihiwalay nila na lubos niyang kinakatakot. Pag naiisip niya nga raw ang mga bagay na yun ay di niya mapigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Di na nga mapalagay itong si Naka at nakikitang nalulungkot ang kanyang kaibigan. Kaya naman dinamaya na lamang ito at sinabing may mga oras din daw na maging siya ay di rin mapigilan ang kanyang mga luha, lalo na raw noong panahong pumanaw ang kanilang mama. Kapag ganito nga raw ang nararamdaman niya ay iniisip niya na lamang ang sinabi sa kanya dati ng kanyang mama, na kailangan daw natin ng pag-iyak para mailabas ang malungkot nating nararamdaman, kaya iiyak nga lang daw ni Yuki hanggang sa mawala. Huwag nga raw itong mahiya at matakot dahil marahil kaya grabe ang kanyang pag-iyak ay dahil sa naipong lungkot na hindi niya nailabas magpahanggang ngayon. Kapag naubos na nga raw ito ay siguradong darating ang panahon na babalik na ang kanyang ngiti. Kapag kumalma na nga raw si Yuki ay balikan nila ang kanilang pagdadasal at hingin sa mga Diyos na maging okay ang kani-kanilang fortune. Kalaunan ay rekta na nga silang nagdasal, 2 bao, 2 palakpak, pikit ng mata at dasal ng kanilang mga hiling at nararamdaman. Samantala, tululaw ay parent sa pagtulog itong si Hitoyoshi sa kanilang bahay, na pilit tinatawagan ng kanyang airpot na tila nasa airport na. Ngunit walang sumasagot at tulog ang ating bida. Pabanat na nga lang muna ng like at subscribe mga lods, salamat. Todo kilig na nga ang naramdaman ni Naka nang malaman na birthday ngayon ni Hitoyoshi mula kay Yuki, at nai-imagine niya na raw ang dalawa na magkasama ngayong gabi habang binibigay ni Yuki ang regalo nito sa binata. Nabahala naman itong dalaga dahil yun daw ang preno problema niya dahil di niya alam ang ibibigay sa Master Hitoyoshi niya, kaya napatanong itong si Naka kung ano raw ba ang mga hilig ni Hitoyoshi. Ayon kay Yuki ay baka tangkatsu raw ngunit binara naman agad ni Naka at di nga raw ito angkop na regalo, hanggang sa maalala ni Yuki ang mga laruan ni Hitoyoshi at baka manika raw ang gusto nito. Agad na nga silang nagpunta sa mall at dito nilinaw ni Naka na baka ang ibig sabihin daw nitong si Yuki ay action figures, na siya nang sinang-ayunan ng dalaga. Walang ano-ano'y natigilan na nga ito nang makita ang isa sa mga action figures na nakita raw nito sa kwarto ni Hitoyoshi. Dito na nga ipinaliwanag ni Naka na isa itong capsule toy, kung saan nagbibigay ng random toy sa halagang 300 yen, tila isang gacha game na walang kasiguraduhan ang makukuhang laman ng capsule. Sa kabila nito ay nagpatuloy parent si Yuki at desididong makuha ang larwang nasa picture at ito ang nais erigalo sa ating bidang may birthday. Kalaunan ay ipinakita na nga lang ang pag-iyak nito at nakarami ng capsule toy pero wala parent ang nais nitong makuha, hanggang sa bigla na lamang may sumingit na lalaki at hayaan daw siyang turuan nito ng isang spell kung papaano makukuha ang mga bagay na mailap dito. Pinagtaka na nga ito ng dalawa habang bida-bida namang nagpatuloy ang lalaki, at unang-una raw ay alisin ng dalaga ang mga luha nito sa kanyang mukha, dahil nararamdaman daw ito ng mga aparatong ito na mga duro-demonyong target ang mahihina. At huwag daw itong umasa sa mga Diyos, bagkus ay sa sarili nitong kakayahan. Lakasan nga raw nito ang loob nito, at banatan ang handle ng aparato ng may nakakamatay na intensyon. Mapapasakin ka o mamamatay ka, yun nga raw ang sabihin nito sa bawat pool nito, dagdag pa nga ng lalaki. Abat nag-apoy na nga sa kadesididuhan nitong si Yuki nang marinig ito, sabay muling sinubukan ang gacha game. Lalabas ka, o papatayin kita, banggit na nga ni Yuki sa aparato na lubos kinabahala ng dalawa at pambihirang killing intent daw ang inilalabas na aura ng dalaga. At kulang na lang maglabas ng kutsilyo at tutukan ang nasabing aparato. Abat siyang tunay nga ay effective ang ginawa nito at nakuha ang ninanais na laruan,
na lubos nitong kinatuwa kaya naman lubos ang pasasalamat sa nasabing lalaki. Masaya nga raw siyang nakatulong ika naman ng lalaki at ito rin daw kasi dati ang madalas niyang sinasabi sa anak niya, sabay nagpaalam na at babalik na raw siya sa pagsha-shopping niya. Samantala, hampas na nga ang nakuha ni Hitoyoshi mula sa kapatid nito at anong oras na raw ay tulog pera nito, tsaka darating na raw ang airpot nila anong oras man. Kinataranta na nga ito ni Hitoyoshi ngunit mas kinabahala nang makita ang note ni Yuki at wala nga sa bahay nila, dahil di pa raw niya nasasabi ang tungkol sa airpot nila. Gustuhin man nga raw niya ay di ganun kadaling ipaliwanag dahil maging siya ay di alam ang sasabihin, mula sa pag-alis ng nanay nila na wala siyang ideya kung bakit, sa galit na nadama ng kanilang airpot na di niya na nagawang tanungin pa kung bakit, sumabay pa ang trabaho nito sa ibang bansa kaya naiwan lamang daw siyang mag-isa sa bahay at iniwan sa mga kasambahay. Natakot na daw siyang tanungin pa dahil ayaw niyang malaman na siya ang dahilan ng lahat. Walang ano-ano ay dumating na nga sa kanilang bahay si Yuki, na magang-maga ang mata na lubos kinagulat ni Rico at ano raw nangyari. Wala naman daw ika na nga ni Yuki habang pag-aalala naman ang nadama ni Hitoyoshi at nagmadaling sabihin sa dalaga na darating na raw ang kanyang airpot, at di pa raw niya nasasabi rito na isa siyang dating assassin at iba pa. Poker face nga lang ang dalawa hanggang sa nagpaalam na muna itong si Yuki na magbibihis na muna. Pag-aalis nito ay pinabatid naman ni Hitoyoshi na kahit ano ang mangyari o sabihin ng kanyang airpot ay poprotektahan niya raw itong si Yuki. Kilig-kilig na nga itong si Rico sa mga narinig at dapat kay Yuki niya raw ito pinaparinig at siguradong pogi points daw ito sa kanya. Sa gitna ng kanilang pagkukulitan ay bigla nang lumutang ang kanilang airpot, na siya nang agad sinalubong ni Rico habang pagpapaliwanag naman ang agad na binungad dito ng ating bida, tungkol sa pagkatao ni Yuki, mula sa pagiging maid nito sa kanila hanggang sa dating trabaho nito bilang isang assassin. Tila wala namang naging kaso rito ang kanyang airpot na agad nang ang kinausap si Yuki, habang patuloy naman na nabahala itong si Hitoyoshi sa kabila ng mga ito. Pasasalamat naman ang ipinabatid ni Yuki at ito ang lalaki kaninang tumulong sa kanila. Dito na nga kinumusta ng airpot ni Hitoyoshi si Yuki, na tinawag nitong Zu, ang dati nitong pangalan, at kakilala pala ang dati niyang master. Madalas nga raw nitong nakikwento sa kanya ang dalaga, at ang pagiging assassin nito, na noong una ay di niya inakalang totoo, dahil akala niya ay joke-joke lamang ng kanyang kaibigan. Ipinakiusap nga raw nito na kapag namatay ito ay siya na ang bahala kay Zu, at ituring nitong anak niya. Sa gitna ng pag-uusap nila ay tahimik namang nakikinig sa tabi si Hitoyoshi, at all this time nagka-nervyos pa raw siya sa kung papaano niya ipapaliwanag sa airpot niya ang sitwasyon sa alam naman daw pala nito ang totoo, at mas marami pa nga sa alam niya na lubos niyang kinalungkot, at pakiramdam niya raw ay naulit na naman ang naramdaman niya dati noong maghiwalay ang mga magulang niya na wala man lang siyang alam sa dahilan, na tila isinasantabi lamang ng lahat. Dito na nga napagtanto ni Hitoyoshi na lagi niya na lamang kinikimkim ang kanyang nararamdaman simula pa noon para hindi siya maging pabigat sa iba. Kay papa niya, kay Rico, maging kay Yuki ay wala siyang pinagsasabihan ng kanyang nararamdaman. Kalaunan ay nagpaalam naman na ang kanilang airpot, at ihahatid na raw niya itong si Rico sa kanilang nanay, at may mga pag-uusapan daw sila. Pilit pinigilan naman ito ni Rico dahil birthday daw ngayon ni Hitoyoshi, ngunit may mahalagang meeting pa nga raw siya at mag-ho-hotel na lamang mamaya, at nag-iwan na nga lang ng regalo sa ating bida na nanggaling daw sa kanilang dalawa ng nanay niya. Nababagabag naman itong si Hitoyoshi at hahayaan niya na lamang daw ba na umalis ang kanyang airpot nang wala man lang siyang sinasabi, hanggang sa kalaunan ay lakas loob na nga nitong tinawag ang kanyang airpot, at tinanong kung pwede raw bang manatili si Yuki sa kanilang bahay. Natigilan na nga ito nang sagutin siya ng airpot niya kung ito raw ba ang gusto niya. Walang patumpik-tumpik na oo na nga ang sagot ni Hitoyoshi na nagpangiti na nga sa kanyang tatay, at sinabing 16 na taong gulang na raw siya kaya gawin na raw nito ang gusto niya. Pag-aalis ng sasakyan ay tawag naman agad ang natanggap ni Hitoyoshi mula sa kanyang tatay na lubos nitong kinagulat dahil ibigay niya raw kay Yuki. Dito na nga kinausap ng kanyang airpot si Yuki at sinabing grabe na raw ang pinagbago ni Hitoyoshi at sa tingin niya raw ay dahil ito sa dalaga, na lubos pinagpasalamat ng tatay ni Hitoyoshi kay Yuki. Siya na nga raw bahala rito at alagaan ito. Ano pa nga ba at todo-todong saya na nga ang nadama ng pumapag-ibig na dalaga, na siyang nagbigay lakas loob dito para yayain si Hitoyoshi na pagmasdan ang gabi ng magkasama. Oo naman nga ang malanding binata na todo nagulat at kinilig ng buhati ni Yuki paakyat ng bubong, habang di naman magkamayaw sa kabog ang dibdib ng dalaga nating umiibig. Buong puso na nga nitong binati ng happy birthday ang binata, sabay abot ng kanyang kamay na naglalaman ng regalo nito sa ating bida. Sa kasamaang palad ay nagkadiwasak-wasak na nga ang pinakaiingat-ingatan nitong regalo sa sobrang kilig nito, na lubos kinalungkot ng dalaga, habang saya at pagkamangha naman ang nadama ni Hitoyoshi, dahil di tulad niya ay lakas loob na pinaramdam ni Yuki ang nais nitong sabihin sa kanya. Dito na nga ito nagkwento tungkol sa kanyang airpot, na siya niya raw tinitingala at hinahangaan noong bata pa siya,
dahil para sa kanya ay ito ang unang hero at lodi na nakilala niya. Ngunit nagbago raw ito lahat nang umalis ang nanay nila. Halong pagkadismaya at takot daw ang nadama niya simula noon at di niya raw alam kung kilala niya pa ang kanyang tatay. Kung ano-ano pang ang kadramahan nito kesyo di niya raw kayang kausapin ang erpat niya at iniwasan niya ng halos 10 taon, at di niya raw alam kung papaano sila magiging isang pamilya pa. Ayaw niya nga raw itong maranasan ni Yuki, dahil alam niyang gusto nito magkaroon ng pamilya, at yun nga raw ang nais niyang ibigay dito, yun nga raw ay kung gusto ni Yuki. Abat pumalakpak na nga ang 4 na pesni ng dalaga nang marinig ito, at napa-imagine pa sa mabubuo nilang pamilya. Di na nga napigilan ni Yuki ang maiyak na lubos kinataranta ni Hitoyoshi. Ayon naman sa dalaga ay sobrang saya niya lamang daw, at kung talagang posible raw sa isang tulad niya, ay nais niyang maging parte ng kanilang pamilya. Abat na dala na nga rin sa bugso ng kanyang damdamin itong binata at siya lamang daw ang nais niyang makasama habang buhay, sabay sinabing I love you na siyang sinagot din ng I love you too ng dalaga ay sana all na namang hayop ka Hitoyoshi. Pa I love you na rin ng like at subscribe mga lods, salamat.